Si Yuto ay isang walang silbing lalaki na inapo ng isang makapangyarihang angkan ng mga demonyo. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang mawala sa kanya ang mahiwagang proteksyon ng kanyang pamilya, na naging dahilan upang makaakit siya ng mga magagandang demonyong babae na nag-alok na protektahan siya kapalit ng mga sesyon. Bago ito, nanaginip si Yuto tungkol sa mga magagandang babae nang gisingin siya ng kanyang kaibigan noong bata pa na si Rinko para gisingin siya para sa paaralan. Agad na sinubukan ni Yuto na bumuo ng isang plano kay Rinko, ngunit tinawag nito ang kanyang pusa para gisingin siya, na nagdulot ng allergy sa kanyang pusa. Habang papunta sa paaralan, galit niyang tinanong si Rinko kung bakit ito pumunta sa kanyang bahay nang hindi nagpapaalam, at isiniwalat ni Rinko na gusto nitong gumawa ng isang bagay na espesyal para sa kanya sa kanyang kaarawan. Narinig ito, tahimik na naalala ni Yuto na nahiwalay siya sa kanyang mga magulang noong kanyang kaarawan 7 taon na ang nakalilipas, at nang humingi ng tawad si Rinko sa hindi pag-alala, tiniyak ni Yuto sa kanya na nabuhay siya ng magandang buhay dahil sa kanya at sa charm na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Nang makuha ni Yuto ang kanyang charm para sa ginhawa, isang babae na may S-class na asset ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa isang kalapit na lugar. Dahil hindi siya nakilala, tinanong ni Yuto kung sino siya, ngunit nag-teleport siya sa tabi niya at naging malapit ng husto. Habang nag-aayos ng sarili si Yuto, isang naiinis na Rinko ang sumunggab sa kanya at tumakbo palayo sa magandang babae. Kalaunan sa klase, patuloy na iniisip ni Yuto ang misteryosong babae at nagtataka kung paano nito nalaman ang pangalan nito, habang si Rinko ay nagseselos nang mapansin ang uhaw sa mukha ni Yuto. Pagkatapos ng klase, nakipagtalo si Rinko kay Yuto, na sinasabing ang magandang babae na nakita nila ay maaaring ang kasintahan nito noong bata pa. Gayunpaman, nagmakaawa si Yuto sa kanya na itigil ang paggamit ng kanyang utak dahil hindi pa ito nakatakdang ikasal. Gayunpaman, sinabi ni Rinko na maaaring totoo ito dahil wala siyang mga alaala noong bata pa siya. Habang nagtatalo sila, biglang nagpakita ang kanyang kaibigang si Teizo at sinabi kay Yuto na tatapusin niya ito at kakainin ang laman nito. Sa una, inakala nilang si Teizo ay isang sad boy lamang hanggang sa pinaputukan sila nito ng isang magic ball, na halos hindi nila naiwasan. Pagkatapos noon, pinanood ni na Yuto at Rinko ng may takot habang si Teizo ay tumutubo ng mga galami na parang si Ken Kaneki. Bago pa niya muling ma-take si Yuto, nagpakita ang babae kanina at inanunsyo na lalabanan niya ito. Sa pagsisimula ng laban, nagmakaawa si Yuto sa babae na mag-ingat na huwag saktan ang kanyang kaibigan, at inayos niya ang kanyang espada upang ay target lamang ang masamang espiritu na tinatawag na Akashi sa loob ni Teizo. Habang bumagsak si Teizo sa lupa, ang Akashi ay nag-transform bilang isang maliit na insekto at sinubukang tumakas, ngunit mabilis itong tinapos ng babae bago nawala. Nang gabing iyon, naisip ni Yuto ang nangyari kanina nang biglang may pas ang pumasok sa kanyang bintana at dumulas sa ilalim ng kanyang kumot, nag-transform bilang ang babae kanina. Nang makita ang kanyang mga asset, nataranta si Yuto at tinanong kung ano ang ginagawa niya, ngunit dinilaan niya ang leeg nito. Habang binubuksan niya ang butones ng kanyang damit upang ipakita ang charm, ipinaliwanag niya na pinoprotektahan siya nito mula sa kapahamakan. Ngunit ngayong kumupas na ang kapangyarihan nito, sisimulan na niyang akitin ang Akashi tulad ng nakasalubong niya kanina. Nang marinig ito, tinanong ni Yuto ang babae kung paano niya nalaman ang mga bagay na iyon, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang si Hemari, isang demonyong pusa na may sinaunang panata na paglingkuran at protektahan siya. Habang nakikita ni Yuto ang mga tainga ni Hemari na parang pusa, nagsimula itong bumahing nang hindi mapigilan dahil sa kanyang allergy. Nang buksan ni Rinko ang pinto para kumustahin si Yuto, nakita niya ito sa awkward na posisyon at nagsimulang sumigaw. Kinabukasan sa paaralan, ipinakilala si Hemari bilang bagong transfer student, at pagkatapos umupo sa tabi ni Yuto, sinabi niya rito na walang mananakit sa kanya habang binabantayan niya, na ikinainis ni Rinko. Pagkatapos ng klase, isiniwalat ni Hemari na ang pamilya ni Yuto, ang angkan ng Amakawa, ay isa sa 12 bahay ng mga asasin na inatas ang protektahan ang mundo ng tao mula sa mga Akashi, at dahil dito, nagkaroon ng alitan ang Akashi sa kanyang lahi. Habang iniisip ni Yuto kung may kaugnayan ba siya kay Tanjiro, isiniwalat ni Hemari na nagpa siya ang isa sa kanyang mga ninuno na huwag nang galawin ng isang demonyong pusa, at mula noon, nanumpa ang kanyang angkan na maglilingkod sa pamilyang Amakawa magpakailanman.
Niyakap siya ni Hemari, ngunit hinayla siya pabalik ni Rinko at sinabi kay Hemari na hindi nila siya kailangan dahil sila na ni Yuto ang laging kailangan ng isa't isa. Nang marinig ito, tinanong ni Hemari si Rinko kung kaya niyang protektahan si Yuto laban sa Akashi. Naalala ni Rinko kung gaano nakakatakot ang pagharap sa Akashi na sumapi kay Teizu, ngunit sa kabila ng takot, sinabi niya kay Hemari na kaya niyang protektahan si Yuto dahil ayaw niyang matalo sa kanya at sa kanyang mga aset. Kinabukasan, nagpasya silang ayusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng isang kompetisyon sa palakasan, at nang ibabaw si Hemari kay Rinko sa bilis, lakas, at pakikipaglaban sa espada. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, sinabi ni Hemari kay Rinko na hindi niya kayang protektahan si Yuto at tumalikod upang umalis, ngunit galit na tinawag siya ni Rinko na isang babaeng halimaw, ngunit pinagsisihan lamang niya ito. Kalaunan, lumapit si Yuto upang tingnan si Hemari, ngunit tinanong niya ito kung nakakadiri ba ang dugo ng demonyo sa kanya. Kaya, sinabi sa kanya ni Yuto na alam niyang nag-aalala ito para sa kanya at hindi niya mamasamain na magkaroon ng isang babaeng demonyo bilang bodyguard niya. Naantig sa mga salita niya, niyakap siya ni Hemari, at habang sila ay nadapa, pakiramdam ni Yuto ay parang naranasan na niya ang ganitong pakiramdam dati. Kinabukasan, nagpasya si Rinko na humingi ng tawad kay Yuto para sa kanyang masamang pag-uugali. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kwarto nito, natagpuan niya si Hemari na nakayakap kay Yuto at muling nagalit. Sa ibang lugar, isang grupo ng masasamang Akashi ang nagising matapos malaman na si Yuto ay hindi na protektado ng kanyang charm at nagplanong tapusin siya. Kinabukasan sa paaralan, sinabihan ni Teizu si Yuto na dapat silang pumunta sa dalampasigan dahil gusto nitong makita ang mga aset ni Hemari na nakasuot ng bikini. Dahil dito, sinampal ng pangulo ng klase na si Linchu si Teizu, na nagsabi sa kanya na mas manipis ang utak niya kaysa sa isang hayop. Gayunpaman, inamin niya kalaunan na isang magandang paraan ito para tanggapin si Hemari. Kaya, pagkatapos ng klase, sinabihan ni Hemari si Yuto na isama siya sa pamimili ng swimsuit, na nagpaisip sa kanya kung bakit niya siya tinatanong. Pagkatapos ay sinabi ni Hemari na bilang kanyang amo, tungkulin niyang bilhan siya ng bikini. Habang naiinis si Yuto, tumakbo si Hemari pauwi, iniwan siyang mag-isa. Naisip ni Yuto na tawagan si Rinko, ngunit biglang umulan, kaya tumakbo siya upang sumilong sa ilalim ng isang tulay. Bigla na lang, may narinig siyang boses sa kanyang isipan na nagsasabi sa kanya na kalimutan na ang lahat or masasawi siya. Dahil sa takot, lumingon si Yuto sa paligid ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-iisa. Kinabukasan, ikinwento ni Yuto kina Rinko at Hemari ang lahat ng nangyari, at sinabi sa kanya ni Hemari na tiyak na mundo iyon ng isang Akashi. Samantala, hiniling ni Rinko kay Hemari na iwan ang kanyang katana sa bahay, ngunit ipinaalala niya sa kanya na maaari silang atakihin ng Akashi anumang oras. Pagkatapos nito, tiniyak niya kay Yuto na sa susunod ay pupunitin niya ang Akashi, na siyang makakaistorbo sa kanya. Pagdating nila sa mall, tiningnan ni Hemari ang ilang bikini at malakas na tinanong si Yuto kung alin ang pinakakakatuwa sa kanya. Nahihiya rito, sinigawan siya ni Yuto na huwag masyadong maingay, habang sinabi ni Hemari na gusto lang niya itong sumama upang malaman niya ang tungkol sa kanyang kultural na kagustuhan. Nang sandaling iyon, hinawakan ni Rinko ang mga aset ni Hemari at tinanong siya kung bakit mas malaki ang mga ito kaysa sa kanya. Habang nagsisimulang gumawa ng masasayang ingay si Hemari, hinampas ni Yuto si Rinko sa ulo para pigilan siya sa lahat ng pag-aabala. Maya-maya, nagsuot si Hemari ng iba't ibang swimsuit at ipinakita ang mga ito kay Yuto, na nagpahirap sa kanyang paningin. Kasabay nito, palihim na pinagmasdan ng isang misteryosong babae si Yuto habang abala ito sa pagtingin kay Hemari. Pagkatapos mamili ni Hemari, hinintay niya si Yuto, ngunit nakita niya ang lahat ng mga babae na nakasuot ng miniskirt. Nang tumingin si Hemari sa kanyang kimono, biglang nakaramdam ng kawalan ng kapanatagan si Hemari. Kaya, nang bumalik si Yuto, tinanong niya ito kung gusto niya ng mga tradisyonal na damit. Habang napapansin ni Yuto kung gaano kalungkot ang hitsura ni Hemari, hinayla niya ito sa isang tindahan na nagbebenta ng mga damit para sa mga babae at sinabi kay Hemari na kahit sa tingin niya ay maganda ang hitsura nito sa mga tradisyonal na damit, maaari pa rin siyang sumubok ng iba't ibang damit. Nang makita si Yuto na pumili ng damit para sa kanya,
nataranta siya at kinaladkad si Yuto papasok sa changing room kung saan hiniling niya rito na damitan siya. Nang maging hindi mapakali si Yuto dahil sa lahat ng aksyon, itinulak niya si Hemari at sinabihan itong gawin ito mismo. Pagkalipas ng ilang segundo, ipinakita ni Hemari kay Yuto ang damit at natigilan siya nang makita kung gaano ito kaganda. Nang mapansin ang ekspresyon nito, humajijek si Hemari at nagpas siyang bilhin ang damit. Kinabukasan, dumating si Yuto at ang kanyang klase sa dalampasigan at mabilis na nawala sa sarili si Teizu nang makita ang lahat ng mga babae. Dahil sa kanyang pagiging lalaking hindi alpha, pinabagsak siya ni Rinko sa lupa habang pinapanood sila ng nakakatakot na babae kanina at tinawag silang mga talunan dahil sa pagpunta sa isang lugar na may napakaraming tubig. Maya-maya, natagpuan ni Rinko at Yuto si Hemari ng mag-isa, kaya niyaya nila itong lumangoy kasama nila. Gayunpaman, tinanggihan sila ni Hemari, at agad na nalaman ni Rinko na dahil ito sa isang pas ang ayaw sa tubig. Matapos siyang kulitin ng kaunti, inabutan siya ni Rinko ng isang floater at kinuha si Yuto para makita niyang basang-basa ito. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, lumulutang si Hemari sa gitna ng karagatan at nagsimulang magpanik ng kaunti. Nang saktong dumating si Yuto para iligtas siya, isang malaking alon ng humampas at tinangay sila sa ilalim ng tubig. Dahil hindi marunong lumangoy, kumapit si Hemari kay Yuto. Ngunit nang maramdaman niya ang mga aset nito, nagmakaawa siya rito na bitawan ito, kung hindi ay gagawin niyang mas maalat ang karagatan kaysa sa dati. Mula sa kung saan, isang higanteng halimaw sa dagat ang sumalakay sa dalawa at hinayla sila palalim sa karagatan gamit ang mga galame nito. Paggising ni Yuto, isang kakaibang mababang babae ang natagpuan niya sa ibabaw niya. At matapos marinig ang boses nito, agad niyang nakilala ito bilang ang boses na narinig niya sa kanyang isipan. Samantala, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Shizuko at sinabi kay Yuto na hindi niya ito hahayaang magising bilang isang Demon Slayer dahil magiging banta ito sa Akashi para sa kapakanan ng sangkatauhan. Nanatiling nakatigil si Yuto sa kanyang kinatatayuan habang lumilikha si Shizuko ng yelo, at isiniwalat na 200 taon na ang nakalilipas, isa sa 12 pamilya ng Demonyo Slayer ang pumaslang sa kanyang buong lahi kahit na sila ay namumuhay ng mapayapa. Habang sinasabi niya kay Yuto na ang lahat ng Demonyo Slayer ay karapat-dapat masawi at malapit na siyang tapusin, nagpakita si Hemari, na nagligtas sa kanyang master mula sa kanyang kasawian. Matapos kontrahin ang mga yelo ni Shizuko, sinabi ni Hemari sa kanya na hindi niya maaaring saktan si Yuto habang narito siya. Nang marinig ito, tinawag ni Shizuko si Hemari na isang traidor dahil sa pagtataksil sa Akashi at pagkiling sa isang Demon Slayer, ngunit hindi siya pinansin ni Hemari, dahil napagtanto niyang isa siyang Mizuchi, isang Diyos ng tubig. Tinawag ni Shizuko ang halimaw ng tubig kay Hemari at inilagay si Hemari sa isang nakakatakot na posisyon. Habang nagpupumilit si Hemari na makawala, tumawag si Shizuko ng tubig at inilubog si Hemari dito. Nang makita ito, tumalon si Yuto upang tulungan si Hemari, ngunit naharap sa parehong pagpapahirap, habang ginagamit ni Shizuko ang kanyang kapangyarihan at lumikha ng isang buhawi ng tubig na naging dahilan upang imposibleng makalabas sina Yuto at Hemari. Gayunpaman, pinilit ni Yuto ang kanyang katawan na abutin si Hemari at, nang magtagumpay, niyakap niya ito, na ikinagulat ni Shizuko. Ilang sandali pa, nawalan ng malay si Yuto dahil sa kakulangan ng oxygen, na nagpaisip kay Hemari na kailangan niyang gawin ang lahat para makalabas. Mabilis siyang kumilos, hinawakan niya ang yelo ni Shizuko at tinusok ang sarili, na hinalo ang kanyang dugo sa tubig. Pagkatapos nito, nawalan si Shizuko ng kontrol sa buhawi ng tubig dahil hindi niya kayang kontrolin ang tubig na nahaluan ng dugo ng isa pang Akashi. Samantala, nakalaya sina Hemari at Yuto sa buhawi ng tubig, at mabilis na tinapos ni Hemari ang halimaw ng tubig, na ikinagalit ni Shizuko. Habang inihahanda niya ang kanyang malaking pag-atake, sinabihan ni Hemari si Yuto na tumakas habang pinipigilan niya si Shizuko. Dahil dito, sinabi ni Yuto na hindi niya ito iiwan, na ikinagulat ni Hemari at Shizuko, na sa wakas ay napagtanto na hindi pala masama si Yuto. Matapos itigil ang kanyang pag-atake, sinabi ni Shizuko kina Hemari at Yuto na nagpasya na siyang hayaan na lang muna silang mabuhay. Pagkalipas ng ilang oras, pinagalitan si Shizuko ng isang grupo ng masasamang Akashi dahil sa pagpapabeya kay Yuto na mabuhay,
ngunit sinabi niya sa kanila na may gusto siyang kumpirmahin bago niya tapusin si Yuto. Nang gabing iyon, sinubukan ni Yuto na magbanlaw mula sa kanyang nakakapagod na araw, ngunit hindi niya mapigil ang isipin si Shizuko. Nang sandaling iyon, muling nagpakita ang babae mula sa tubig at natagpuan ni Yuto ang sarili na hinawakan ang kanyang mga aset. Nang magsimula siyang mataranta, mahinahong sinipa siya ni Shizuko kung saan hindi sumisikat ang araw, na nagpaalerto kina Hemari at Rinko. Nang buksan ni Rinko ang pinto ng may pag-aalala, nakita niya sina Shizuko at Yuto na magkasama sa isang paliguan. Nang magsimulang isipin ni Rinko na kailangang suriin ang launcher ni Yuto, pumasok si Hemari at inatake si Shizuko, ngunit natunaw ito sa tubig at muling nagpakita sa tabi ni Yuto. Pagkatapos ay binalaan niya si Hemari na kung gagawa siya ng isang maling galaw, maglalaho si Yuto dito mismo. Nang marinig ito, isang takot na Yuto ang nagsabi kay Shizuko na ayaw niyang makipagtalo sa kanya, ngunit tumugon siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang balak niyang gawin para ipakita sa kanya na hindi niya hahabulin ang inosenteng Akashi. Doon, sandaling nasulyapan ni Yuto ang mga kakilakilabot na ginawa ng lahat ng mga Demon Slayer, habang nagalit si Shizuko at nagtanong kung susundin niya ang landas ng kanyang mga ninuno. Kaya, sinabi sa kanya ni Yuto na gusto lang niyang patuloy na mamuhay kasama sina Rinko at Hemari bago siya mawalan ng malay. Sa kanyang panaginip, nakita ni Yuto ang kanyang mga magulang, sinasabi sa kanya na mamumuhay sila ng normal mula ngayon, at kinaladkad siya palayo sa kanyang mga lolo't lola. Biglang nagising si Yuto, at nakita niya sina Hemari at Rinko na nakaupo sa tabi niya. Pagkatapos ay napagtanto niyang nakasuot siya ng damit at tinanong kung sino ang nagbihis sa kanya, ngunit agad na sinabi sa kanya ng mga babae na hindi nila nakita ang kanyang rocket launcher. Nang sandaling iyon, sumulpat si Shizuko, at isiniwalat na tinitigan ng mga babae ang kanyang launcher ng ilang oras bago siya binihisan. Dahil sa kahihiyan, napadapa si Yuto sa ibabaw ni Rinko at dinampot ang isa sa mga aset nito para sa ginhawa. Samantala, sinubukan ni Hemari na tapusin si Shizuko, ngunit sinabihan siya ni Yuto na kumalma. Pagkatapos ay bamaantong hininga si Shizuko at sinabing mukhang napakahina nila para labanan siya, at iginiit ni Yuto na ayaw niya itong labanan. Nang marinig ito, tinawag niya itong inosente dahil hinayaan niyang mabuhay si Shizuko, ngunit sinabihan siya ni Yuto na umatras dahil talagang nagmamalasakit ito sa kanya. Doon, nagsimula ang allergy ni Yuto sa pusa at nagsimula siyang bumahing. Nang makita ito, tinanong ni Shizuko kung ano ang problema ni Yuto, at ipinaliwanag ni Rinko na si Yuto ay allergic sa mga pusa, na ikinagulat ni Shizuko, dahil nagtataka siya kung bakit patuloy itong lumalapit kay Hemari kung hindi na kaya ng katawan nito. Sinabi sa kanya ni Yuto na ayaw niyang saktan ang Akashi dahil lang sa ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga Demon Slayer. Nagulat sa kabaitan ni Yuto, sinabi sa kanya ni Shizuko na hindi niya siya maintindihan. Kaya, sinabi ni Rinko sa kanya na kung mas makikilala niya si Yuto, ayaw niya itong saktan. Pagkatapos noon, inanunsyo ni Shizuko na titira siya sa kanila sa iisang bubong dahil gusto niyang intindihin si Yuto. Sa kabila ng kanilang unang pagkabigla, hinayaan nilang tumira si Shizuko kasama nila. At bilang pasasalamat, naghanda siya ng pagkain para sa kanilang lahat. Nang kumagat si Yuto, namangha siya sa husay ni Shizuko sa pagluluto at tinanong kung nagtraing ba siya kay Gordon Ramsay noong nakaraang buhay nito. Samantala, sinuri ni Hemari ang pagkain, ngunit tiniyak sa kanya ni Shizuko na hindi niya sila lalasonan. Medyo nakahinga ng maluwag, kumagat si Hemari at naisip sa sarili na sa loob ng 50 taon, tiyak na mas masarap ang luto niya kaysa kay Shizuko. Pagkatapos, naglabas siya, ngunit sinabi ni Shizuko na naayos na ito. Dahil sa inis, inanunsyo ni Hemari na lilinisin niya ang bahay ng buong pagmamalaking sinabi ni Shizuko na ginawa rin niya iyon. Matapos matalo kay Shizuko, inis na inis si Hemari at lumabas para mamili ng grocery. Samantala, nag-aalala si Rinko tungkol sa kanyang lugar sa buhay ni Yuto habang sinasabi niya kay Shizuko na kahit sino ay gugustuhing magkaroon ng asawa na tulad niya. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarma sa plot armor ni Shizuko, at tinanong niya si Yuto kung gusto ba nitong matanggap ang mataas na uri ng pagtrato sa kanya bilang asawa. Dahil sa pagkadismaya, sinabihan ni Rinko si Shizuko na pumunta sa isang tagong isla dahil gusto lang ni Yuto ang mga babaeng nasa hustong gulang.
Pagbalik ni Hemari mula sa kanyang pamimili, kinutya siya ni Shizuko, sinabing hindi na niya kayang mabuhay ng mas matagal kasama si Yuto dahil gusto nito ng isang mapayapang buhay habang ang alam lang ni Hemari ay kung paano lumaban. Dahil sa pagkadismaya sa lahat ng bagay, lumabas si Hemari para lumanghap ng sariwang hangin at nakasalubong ang kanyang homeroom teacher, si Kirasagi, na nagdala sa kanya sa isang kalapit na kafe. Doon, ibinahagi ni Hemari ang kanyang pangarap na maging mas pambabae. Kaya, tinawag ni Kirasagi ang isang katulong na may malaking asset at hiniling dito na alagaan si Hemari. Nagpakilala ang katulong bilang si Liz, ngunit nang maamoy ito ni Hemari, agad niyang itinuro na kakaiba at hindi makatao ang amoy ni Liz. Nakangiting sumagot si Liz na hindi rin siya makatao. Kinabukasan, nagpa siya sina Yuto, Shizuko, at Rinko na bisitahin si Hemari sa kafe. At nang makita ni Yuto si Hemari na nakasuot ng kasuotan bilang katulong, ang kanyang maliit na launcher ay naging bato. Habang ipinagmamalaki ni Hemari ang kanyang damit, masayang ipinaliwanag niya na hindi niya kailangang itago ang kanyang mga tainga at buntot na parang pusa dahil walang sino man dito ang nakakakita nito na kakaiba. Nang makita ang mga iyon, nagsimulang tumulo ang dugo ni Yuto mula sa kanyang launcher at ilong. Ngunit hindi ito pinansin ni Hemari at niyakap si Yuto, na ipinapahayag na siya ang kanyang personal na katulong magpakailanman. Narinig iyon, nagalit ang iba pa niyang mga costumer, at lumabas si Liz upang pag-alitan si Hemari dahil sa ginawa niya sa isang costumer lamang. Habang humihingi ng tawad si Yuto kay Liz para kay Hemari, naamoy niya ang amoy nito at naging mas basa pa kaysa sa isang talon. Pagkatapos, hinainan ni Liz si Yuto ng tsaa, at agad siyang humanga sa lasa nito. Ngunit binalaan siya ni Hemari na huwag magbawas ng kanyang bantay nang ibunyag ni Shizuko na si Liz ay isang akashi mula sa kanluran. Habang nakatingin si Yuto kay Liz nang may pagkabigla, kinabahan siya at inakala na narito ito para saktan siya. Dahil sa kanyang paranoia, hinainan ni Liz si Yuto ng tsaa na hinaluan ng mahika. Ngunit binalaan siya ni Shizuko bago pa niya ito mainom. Nang malaman ni Hemari ang tungkol sa tsaang inihain, agad niyang hinarap si Liz, na nagmakaawa sa kanya na huwag gumamit ng karahasan dahil gusto lang niyang mamuhay ng mapayapa. Tumanggi si Hemari na hindi maniwala sa kanya, umatake siya. Ngunit nang itusok niya ang kanyang espada sa katawan ni Liz, hinigop ng kanyang mga asset ang impact, na nagbigay kay Liz ng pagkakataong sipain si Hemari palayo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Hemari na si Liz ay isang Tsukumogami, isang espiritu ng artifact na ipinanganak mula sa mga bagay na nabuhay ng mahigit 100 taon. Pagkatapos, napansin ang isang tasa sa isang kalapit na istant, kinuha ito ni Hemari at inihagis sa lupa. Nagmadali si Liz para iligtas ito, ngunit nadulas ang tasa sa kanyang kamay at malapit nang mabasag nang bigla itong mahawakan ni Yuto. Tinanong siya ni Liz kung bakit niya siya iniligtas, at ipinaliwanag ni Yuto na masasabi niyang isa itong mabuting tao na may malasakit sa kanyang mga customer. Dahil dito, napaiyak si Liz at humingi ng tawad kay Yuto sa pag-aakalang narito siya para sirain siya. Nang makita ito, nagpa siya si Hemari na huwag nang ituloy ang laban kay Liz, habang napagpasyahan ni Shizuko na tiyak na mapagkakatiwalaan si Yuto. Kinabukasan, nagising si Yuto at nakita sina Shizuko, Rinko, at Hemari na pawang nakasuot ng uniforme ng katulong, na nagpaisip sa kanya na mas maganda ang buhay niya kaysa sa mga talunang lalaki. Pagkalipas ng ilang araw, nanaginip si Yuto mula sa kanyang nakaraan kung saan siya ay nag-iisa at na-stranded kasama ang isang pusa. Pagkatapos ng panaginip, nagising si Yuto at nakita ang kanyang kamay na nakahawak sa isa sa mga asset ni Hemari. Sa sobrang takot, sinubukan ni Yuto na palihim na alisin ang kanyang kamay, ngunit nagising si Hemari at tinukso siya dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asset. Maya-maya ay sumulpat si Shizuko, at nang makita silang lahat ni Rinko na magkasama sa kama, galit niyang tinanong si Yuto kung isa ba itong Demon Slayer or ang Cat Slayer. Kalaunan sa kafe, pinagalitan ni Rinko sina Hemari at Shizuko dahil sa pagiging masyadong malapit kay Yuto, ngunit ipinaliwanag ni Hemari bilang bodyguard nito na kailangan niyang manatiling malapit dito, at idinagdag ni Shizuko na pinagmamasdan lamang niya si Yuto. Nang menas si Rinko, isiniwalat ni Hemari na mas malapit siya kay Yuto noon, na nakakuha ng atensyon nito. Bago pa niya may tanong kung ano ang ibig niyang sabihin, nagpakita si Liz, tinanong si Hemari kung nakuha na ang V-card ni Yuto bago pa man ikasal.
Nang tanungin ni Rinko si Liz kung bakit siya nagmamalasakit, isiniwalat ni Shizuko na malamang ay umibig na siya sa kabaitan ni Yuto. Nagsimulang mamula si Liz doon habang si Rinko ay nagalit dahil sa pagkakaroon ng isa pang karibal na babae. Samantala, sinigawan sila ni Yuto na itigil ang pag-aaway para sa kanyang milimetrong rocket launcher dahil sawang-sawa na siya sa lahat ng nag-aaway tungkol sa kanya. Tumatak sa isip ni Hemari ang kanyang mga salita, na kalaunan ay naisip kung paano naging napakalakas ng kanyang charm na hindi lamang siya pinrotektahan nito mula sa Akashi, kundi binura rin ang kanyang mga alaala noong bata pa siya. Dahil dito, hinayaan ni Yuto ang lahat ng mga Akashi na ito sa kanyang listahan sa halip na sundin ang kanyang kapalaran bilang isang Demon Slayer. Matapos mapagpasyahan na dapat mabawi ni Yuto ang kanyang mga alaala, sinabihan siya ni Hemari na iimpake ang kanyang mga gamit dahil pupunta sila sa nayon ng kanyang pagkabata, ang Noihara. Kinabukasan, dumating si Yuto at ang kanyang mga kasama sa kanyang bayan, kung saan nag-alburuto si Hemari dahil sumama sa kanila sina Rinko at Shizuko. Nang makita ito, tinanong ni Yuto si Hemari kung bakit niya gustong sumama rito, at ipinaliwanag niya na gusto niyang maalala nito ang kanyang nakaraan kasama niya at kilalanin ang kanyang kapalaran bilang isang Demon Slayer. Ilang minuto ang lumipas, nakarating silang lahat sa bahay ng kanyang lolo't lola, kung saan nakita ni Yuto ang isang bahagi ng kanyang mga alaala sa loob ng maikling segundo. Nang sandaling iyon, isang babae ang tumakbo papunta kay Hemari at mainit itong sinalubong. Pagkatapos noon, ipinakilala niya ang sarili bilang si Kaya, isang espiritu na nag-aalaga sa tirahan ng mga Amakawa. Nang tangkain ni Yuto na batiin siya, madilim na sinabi ni Kaya na kung hindi dahil sa kanya, sana ay nanatili si Hemari sa kanya. Dahil dito, hinampas ni Hemari si Kaya, habang sinasabihan niya itong maging maayos ang kanyang sarili. Nang sandaling iyon, hiniling ni Shizuko kay Kaya na ihatid siya sa aklatan ng Amakawa upang matuto pa siya tungkol sa mga Demon Slayer. Samantala, nakatago sa ilalim ng mga palumpong, dalawang Akashi ang handang tapusin si Yuto bago pa siya magising bilang isang Demon Slayer. Pagbalik sa bahay, dinala ni Hemari si Yuto sa dambana ng kanyang mga lolo't lola, kung saan nag-alay siya ng kanyang mga panalangin at humingi ng tawad sa kanila dahil sa hindi pagliban sa kanilang libing. Nang makita ito, sinabihan ni Hemari ang kanyang mga lolo't lola na magpahinga ng mapayapa, nangakong paprotektahan si Yuto hanggang sa siya ay handa na. Pagkatapos nito, sinubukan ni Yuto na alalahanin ang kanyang nakaraan, ngunit dumating si Hemari at tiniyak sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay. Gayunpaman, nataranta si Yuto, nang makitang pinapalamig ni Hemari ang kanyang paisang damit panloob. Sinamantala ni Hemari ang sandaling ito, gumapang siya patungo kay Yuto at sinabi sa kanya na kung hindi sapat ang mga salita nito para maalala niya, susubukan niya ang ibang bagay. Habang papalapit siya kay Yuto, isiniwalat niya na noong malapit sila noon, wala itong allergic reaction. Bigla, nakita ni Yuto ang kanyang sarili na nakasaksi sa isang pangitain ng kanyang pagkabata na sumusunod sa isang pusa papunta sa kagubatan. At habang nakikita niya ang dalawa na naglalaro ng magkasama, napagtanto niya na hindi siya tunay na nag-iisa at palaging ginugugol ang kanyang oras kasama ang pasang iyon. Pagkatapos ay lumipat ang alaala sa kanyang mga lolo't lola, sinasabi sa kanya na ang pasang palaging nasa tabi niya ay si Hemari, na magiging napakahalaga sa kanya sa hinaharap. Ilang sandali pa, ang pusa ay naging isang babae, at pinanood ni Yuto ang kanyang nakababatang sarili na nagkikis dito. Sa kasalukuyan, si Hemari ay naging kanyang bersyon ng pusa, na nagpapaalam kay Yuto na si Hemari ay kasama niya mula pa noong unang panahon. Pagkatapos ay nagbagong anyo siyang muli bilang tao at niyakap si Yuto, ngunit ang tanging naiisip niya ay ang kanyang plot armor na nakadikit sa kanya. Bago pa man makabuo ng basketball team si Hemari kasama si Yuto, nagpakita ang Akashi mula kanina at sinabi kay Yuto na narito siya para tapusin siya. Ngumisi si Hemari at idineklara na walang mananakit kay Yuto habang binabantayan niya ito. Nang marinig ito, nagpakilala ang Akashi bilang si Ajiha, ang demonyong panghimpapawid, at agad na inatake si Yuto, ngunit mabilis na tinakpe ni Hemari ang kanyang mga balak at inilihis ang pag-atake. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yuto na dapat nilang tapusin ang demonyong panghimpapawid dahil kilala sila sa pagiging sumisipsip ng dugo. Ngunit matatag na sinabi ni Yuto kay Hemari na hindi. Sumunod sa utos ni Hemari, sinabihan niya si Ajiha na itigil ang kanyang planong pagpaslang.
Dahil ayaw ni Yuto na labanan siya or ang sinumang Akashi, habang kinukutya si Yuto, sinabihan siya ni Uchiha na gusto niyang tapusin ang buhay nito para mapataas niya ang kanyang ranggo sa Akashi. Kaagad, itinaas ni Himari ang kanyang katana para labanan si Uchiha at sinabihan si Yuto na umatras habang hinaharap niya mismo ang demonyong panghimpapawid. Nang ilunsad ni Uchiha ang kanyang pag-atake, sinigawan ni Himari si Yuto na tumakbo papunta sa bahay, ngunit biglang nagpakita ang isang higanteng demonyo at hinaranggan ang kanilang daan. Samantala, pinanood ni Rinko, Kaya, at Shizuko mula sa malayo ang halimaw habang madaling tinataboy si Himari palayo. Nag-aalala para sa kaligtasan ni Yuto, sinabihan ni Rinko ang mga babae na dapat nilang bisitahin siya. Ngunit biglang nagpakita ang isang Akashi na nagngangalang Ipan at ipinahayag na dudurugin niya sila hanggang sa masawi. Habang pinapaulanan ni Ipan ng mga troso ang mga babae sa kagubatan, nagpupumilit si Himari na labanan at protektahan si Yuto ng sabay. Nang mapagtanto ito, tumakbo palayo si Yuto at naisip sa sarili na kahit ayaw niyang lumaban, patuloy siyang aatakihin ng kanyang mga kaaway. Samantala, binaygo siya ng katawan ni Himari, at malapit na siyang tamaan ni Uchiha. Ngunit hinarang ni Yuto ang atake gamit ang sarili niyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Himari sa takot habang pinapanood niya ang pagtalsik ng dugo ni Yuto. Para mas lumala pa ang lahat, tinuya siya ni Uchiha, sinasabing dapat sana ay pinoprotektahan niya si Yuto. Habang kinakaharap ni Shizuko si Himari, nawalan siya ng kontrol at pinaslang ang demonyong higanti bago ibinaling ang kanyang galit kay Uchiha. Nang akmang ipapatag na niya ito, pinigilan siya ni Yuto, at naglabas ng isang gininto ang liwanag na bomb alot sa kanilang dalawa. Pagkalipas ng ilang minuto, nagising si Himari na nakaupo si Shizuko sa launcher ni Yuto. Sa matinding galit, tinanong ni Himari kung ano ang ginagawa niya, at ipinaliwanag ni Shizuko na nagpapagaling na siya dahil ang kanyang banal na tubig ay may mga katangiang nakapagpapagaling. Nang marinig ito, naalala ni Himari kung paano siya pinrotektahan ni Yuto at nagpasalamat kay Shizuko sa pagliligtas kay Yuto, ngunit sinabi niya rito na hindi sana nangyari ang lahat ng ito kung pinrotektahan niya si Yuto. Pagka-uwi ni Yuto, sinalubong siya ni Kaya, na pinuri siya dahil sa pagkatalo niya sa masasamang Akashi. Nagulat si Yuto sa biglaang kabaitan nito, at pagkatapos ay sinabi ni Kaya sa kanya na mas mabuti sana kung nasawi na lang siya sa labanan. Pagkatapos ay tinanong ni Rinko si Yuto kung ano ang nangyari noong labanan kay Uchiha, at tiniyak niya rito na maayos ang lahat, dahilan para magtanong ito kung bakit mukhang nalulumbay si Himari. Mabilis na nagsinungaling si Himari at sinabi sa kanya na galit siya dahil kailangan niyang tiisin ang kanilang nakakainis na paningin sa harap niya. Habang naglalakad siya palayo, dinala ng mga babae si Yuto upang salubungin si Ipen, na nagpapakita na pinaputok niya ang mga sinag sa kanyang mga mata at iyon ang dahilan kung bakit nila siya pinirangan. Matapos isara ang pinto sa kanyang mukha, tinanong ni Yuto si Shizuko kung inosente ba siya sa pag-iisip na kaya niyang hilahin ang isang Naruto moves at gawing kaibigan ang kanyang mga kaaway. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Shizuko na may iba't ibang uri ng Akashi. Ang ilan ay masasama, at ang iba ay maunawain tulad niya. Nang marinig ito, nagpasalamat si Yuto kay Shizuko para sa lahat ng tulong nito, na ikinahiya niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yuto na gusto pa niya itong tulungan at isiniwalat na ang bawat isa sa 12 pamilya ng Demon Slayer ay may mga espesyal na kapangyarihan. Halimbawa, ang pamilyang Amakawa ay nagtataglay ng isang mahiwagang sangkap na tinatawag na Light Fairy. Nang tumingin sina Yuto at Rinko kay Shizuko ng may pagkalito, ipinaliwanag pa niya na ito ang uri ng mahika na magbibigay daan kay Yuto na gawing isang maalamat na banal na espada ang isang simpleng patpat. Habang naaalala ni Yuto ang pagpigil sa espada ni Himari gamit ang isang marupok na patpat, isiniwalat ni Shizuko na kahit na hindi natuto ng swordsmanship, martial arts, or magic arts ang pamilyang Amakawa, mas nakahihigit sila kumpara sa ibang mga Demon Slayer dahil sa Light Fairy. Nang tanungin ni Yuto si Shizuko kung ano ang sinasabi ng libro ng kanyang pamilya tungkol kay Himari, nagselos si Rinko at pinarusahan siya dahil sa pag-iisip tungkol kay Himari. Nang makita silang nagbibiruan, casual na isiniwalat ni Shizuko na ang mga ninuno ni Himari ay dati-rati ay pinapalo at kinakain ang mga tao dahil lang sa mahilig sila sa pangangaso.
Kasunod nito, binalaan ni Shizuko si Yuto na kung magpapatuloy si Hemari sa pakikipaglaban, ang puso nito ay marurumihan at kakailanganin niya itong tapusin alang-alang sa sangkatauhan. Kasabay nito, iniisip ni Hemari kung ano ang nangyari sa kanya matapos niyang makitang nasaktan si Yuto. Di nagtagal pagkatapos noon, lumapit si Yuto para tingnan siya, at humingi ng tawad si Hemari dahil hindi niya ito maprotektahan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Yuto na pagkatapos makipaglaban kay Uchiha, napagtanto niya kung gaano kadelikado ang makipaglaban sa isang uhaw sa dugong Akashi. Matapos maproseso ang mga salita ni Yuto, sinabi ni Hemari sa kanya na babaguhin niya ang kanyang pangako na paprotektahan siya. Ngunit sa halip na maging masaya, sinabi ni Yuto kay Hemari na gusto lang niya na maging isang kalmadong babae na ang puso ay hindi nadungisan ng lahat ng labanan. Gayunpaman, malungkot nang ngumiti si Hemari at sinabi kay Yuto na maaaring siya ang unang Akashi na masawi pagkatapos maging isang Demon Slayer. Ngunit mabilis na sinabihan siya ni Yuto na huwag magbiro tungkol sa isang bagay na tulad nito. Samantala, binuksan ni Rinko at Shizuko ang pinto at nakita si Uchiha na kumakawala. Matapos mahuli, sinabi ni Uchiha sa mga babae na kahit kinamumuhian niya si Yuto, nagpapasalamat siya rito sa pagliligtas sa kanya mula kay Hemari, kaya naman gusto niyang malaman nila na may ibang mga asasin na susunod kay Yuto. Habang pauwi, sinabi ni Hemari na sayang lang ang buong biyahe, ngunit tiniyak sa kanya ni Yuto na dahil dito, naalala niya na si Yuto ang una niyang kiss. Nang marinig ito, sinabi niya kay Yuto na nagpakita lamang ito ng kanyang anyo bilang tao nang makilala niya ito at si Rinko papunta sa paaralan, dahilan para magtaka si Yuto tungkol sa babaeng iyon. Pagkabalik mula sa Noihara, sinabihan ni Yuto si Shizuko na tulungan siyang magising bilang isang Slayer. Gayunpaman, sa panahon ng mock battle, inamin ni Shizuko kay Yuto na ayaw niya na pinipilit nito ang sarili na maging isang Slayer para lamang kay Hemari. Sa halip na itanggi ito, sinabi ni Yuto kay Shizuko na nag-aalala siya na baka mawala sa katinoan si Hemari, kaya naman gagawin niya ang lahat para pigilan itong lumaban. Nang maunawaan ang kanyang sitwasyon, sinabi ni Shizuko kay Yuto na tinawagan na niya sina Liz at Rinko para humingi ng tulong. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na upang magising ang diwata ng liwanag, kailangan niyang sanayin ang kanyang isip sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanyang konsentrasyon at imahinasyon. Narinig ito, nagpa siya si Liz na ang kanilang pagsasanay ay dapat tumuon sa pag-abala kay Yuto upang mapilit niya ang kanyang sarili na mag-concentrate. Dahil dito, biglang inihagis ni Liz si Yuto sa ere. Ngunit bago pa siya mabaliw, nahuli siya nito at pagkatapos ay pinilit si Yuto na hawakan ang kanyang mga plot armor. Bago pa makalaya si Yuto, dumating si Shizuko at hinampes siya para lang matutunan niyang panatilihing malinaw ang kanyang isip. Dahil sa selos, mabilis na tinanggal ni Rinko ang butones ng kanyang damit at sinabihan si Yuto na tingnan siya, ngunit tinutokso siya ni Liz at Shizuko dahil sa pagkakaroon ng maliit na asset. Doon din, dumating si Hemari, at nang matagpuan niya si Yuto na napapalibutan ng mga babae, inilabas niya ang kanyang mga kuko at pinarusahan ito. Pagkalipas ng ilang araw, biglang napagtanto ni Yuto na mula nang bumalik sila mula sa Noihara, hindi na siya kinukulit ni Hemari tungkol sa pagiging isang Demon Slayer. Pagkatapos ng klase, sinabihan ni Hemari si Yuto na dapat silang maglakad pauwi ng magkasama. Habang nasa daan, napagtanto ni Yuto na hindi na siya mausisa tungkol sa paghahanap sa babaeng kinas niya noon, basta't makita niya ang magandang ngiti ni Hemari. Sa panahong iyon, naisip ni Hemari na hindi sigurado ang kinabukasan nila ni Yuto dahil isa siyang Akashi at isa siyang Demon Slayer. Gayunpaman, habang nagtitinginan sila, napagtanto nila na wala nang ibang mahalaga hanggat kasama nila ang isa't isa. Pagkatapos, bigla na lang naging alerto si Hemari nang magpakita ang isang babae, at nag-alala si Yuto sa kanyang likod dahil may dala itong mga sandatang pang-abala sa kanyang asset. Sa sumunod na segundo, nagpaputok ang babae ng isang magic spell sa kanila, ngunit mabilis na pinrotektahan ni Hemari si Yuto, na nag-iwan sa kanya sa gulat. Nang tanungin niya si Hemari kung isa siyang Akashi, isiniwalat ng babae na siya si Kaizo, isang Demon Slayer mula sa angkan ng Jinguji. Habang nag-iisip si Yuto na may isa pang Demon Slayer bukod sa kanya, sinabi sa kanya ni Kaizo na kapalaran nilang magkasamang tugisin ang Akashi. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Hemari ang naramdaman ni Rinko nang dumating ito para agawin si Yuto mula sa kanya.
Samantala, sinabihan ni Kaizo si Yuto na sumama sa kanya. Ngunit nang mag-atubili ito, malamig niyang tinanong si Yuto kung gaano katagal niya balak umasa sa isang kasuklam-suklam na Akashi na parang pakakasalan niya. Tumanggi si Yuto na umatras at iginiit na mahalaga rin ang buhay ng Akashi. Ngunit hindi pinansin ni Kaizo ang kanyang mga salita at sa halip ay tinanong niya kung naaalala niya kung kailan sila huling nagkita. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, inamin ni Yuto na hindi pa niya ito nakikita noon. Kasunod nito, kumilos si Himari para umatake, ngunit ikinulong ni Kaizo ang sarili at si Yuto sa loob ng isang umiikot na buhawi, na tuluyang nagsara sa loob ni Himari. Habang sinasakal si Yuto, inutusan siya ni Kaizo na sumama sa kanya dahil inayos na ng kanilang mga pamilya ang kanilang kasal. Habang nagtataka si Yuto kung ano ang sinasabi niya, kinas siya ni Kaizo, na nagpaalam sa kanya na ang kanyang unang kiss ay sa kanya. Nang sandaling iyon, tumawid si Himari sa buhawi at binatikos si Kaizo, na kinutya siya sa pamamagitan ng pagkiss kay Yuto sa pangalawang pagkakataon. Nang sabihin sa kanya ni Kaizo na nakipagpalitan na siya ng laway kay Yuto ng 3 beses. Pagkatapos, lumingon siya sa kanya, sinabi niya kay Yuto na aalis na siya sa ngayon, ngunit palagi siyang malugod na tinatanggap na bisitahin siya sa hotel. Bago umalis, binalaan ni Kaizo si Yuto na kung hindi niya puputulan si Himari sa lalong madaling panahon, darating ang isang Demon Slayer at hihiwain sila ng ulo. Sa ibang lugar sa isang kagubatan, nagpulong ang mga Akashi tungkol sa pagdating ni Kaizo, at lahat sila ay nag-aalala dahil maraming Akashi ang napaslang ng kanyang angkan noon. Nang banggitin ng isa sa kanila si Yuto, agad na tiniyak ni Shizuko sa lahat na kahit magising si Yuto bilang isang Demon Slayer, hindi niya sila kailanman aatakihin. Pagka-uwi, lalong naiirita si Himari sa kung paano kinas ni Kaizo si Yuto sa harap niya. Inalis niya ang kanyang damit, pagkatapos ay kinas ang kanyang refleksyon habang nagkukunwaring mga labi ito ni Yuto. Gayunpaman, dahil hindi ito totoo, nadismaya si Himari. Samantala, nakipagkita si Kaizo kay Hyugo, isang lalaki mula sa Professional Bureau of Public Security, na nagmomonitor sa mga supernatural na aktibidad. Habang sinasabi ni Hyugo kay Kaizo na sinusuportahan siya ng gobyerno, nagpasalamat si Kaizo sa kanya at lumabas ng sasakyan. Nang binalaan siya ni Hyugo na huwag masyadong magpapansin sa sarili, pagkatapos niyang magmaneho palayo, nakatanggap si Kaizo ng tawag mula sa kanyang ina, at tiniyak niya rito na makukuha niya ang kapangyarihan ng Amakawa kahit ano paman, kahit walang kamalay-malay na may sumusunod sa kanya na Akashi. Sa sandaling gumagalaw ang Akashi, gumamit si Kaizo ng spell para i-neutralize ito habang nakikipag-usap pa rin sa kanyang ina. Kasunod nito, nag-teleport siya papunta sa rooftop kung saan naghihintay si Shizuko para sa kanyang partner na Akashi, at tinawag siyang kakilakilabot dahil sa pagbabalat kayo bilang isang cute na babae. Sa totoo lang, isa siyang hindi maganda na demonyo. Matapos marinig iyon, inamin ni Shizuko na nahihiya siyang subukang i-flatline ang isang mabuting tao tulad ni Yuto gayong dapat sana ay nagtaas siya ng armas laban sa mga taong tulad niya at sa mga Jibashiri. Pinagtatawanan niyon ni Kaizo, sinabihan si Shizuko na huwag siyang isama sa grupong iyon ng mga marahas na barbaro. Ngunit hindi umatras si Shizuko. Sa halip, tinawag niya si Kaizo na isang talunan na iniisip na sinusubukang makipagsesyon kay Yuto bago mag-transform sa kanyang anyong Akashi. Nang makita iyon, gumamit si Kuiso ng isang high-level fire spell, habang tinawag ni Shizuko ang kanyang water magic upang kontrahin ang apoy. Habang nagsisimula ang labanan, gumawa si Kaizo ng maraming pag-atake kay Shizuko at inakala niyang nanalo siya sa laban, habang pinapanood ang apoy na nilalamon si Shizuko. Ngunit, sa susunod na segundo, muling nagpakita si Shizuko sa harap niya, at sinabi sa kanya ni Kaizo na madidismaya siya kung mabilis siyang masawi. Habang may nagaganap na malupit na labanan, nabalisa si Himari sa sarili, na naginip tungkol sa mga labi ni Yuto. Pagbalik sa rooftop, gumamit si Kaizo ng isang high-grade spell upang idiin si Shizuko sa pader at tinanong siya kung natuto na ba siya ng leksyon. Sa kanyang pagkadismaya, tinawag siya ni Shizuko na isang bigo at sinabing mas mahina siya kaysa kay Zenitsu nang gising ito. Nakita ni Kaizo ang pula pagkatapos ng pang-iinsultong iyon at umatake kay Shizuko, na nahihirapang makasabay sa galit ni Kaizo. Nang sumabog ang gusali, napagtanto ni Shizuko na kailangan niyang lumabas at gumamit ng manhole bilang daanan ng pagtakas.
Ilang minuto ang lumipas, nabalitaan ni Yuto ang pagkasunog ng isang gusali at agad niyang naalala ang sinabi ni Kaizo na nakatira siya malapit sa lugar na iyon. Samantala, sinabi ni Hyugo kay Kaizo na ililibing ng kanyang departamento ang insidente sa pamamagitan ng pagtawag dito ng pagsabog ng gas, na siyang ikinatuwa niya. Natuwa si Hyugo sa kanyang reaksyon, na nagsabi sa kanya na nasa ganitong sitwasyon sila dahil sa kanya. Gayunpaman, ipinaalala ni Kaizo sa kanya na dahil sa kanya, mas kakaunti ang mga Akashi. Kaya sinabi ni Hyugo sa kanya na hanggat ginagawa niya ang kanyang trabaho bilang isang Demon Slayer, patuloy nila siyang susuportahan. Pagkatapos ng kanyang pag-uusap kay Hyugo, naalala ni Kaizo na tinawag siyang mahina ni Shizuko at naisip kung paano kinutya ng ibang pamilya ang angkan ng Jinguji dahil sa pagiging mga payaso na gumagamit ng masasamang pamamaraan. Dahil dito, palaging napipilitan si Kaizo na gawin ang kanyang makakaya upang maipakita niya sa Akashi at sa iba pang mga Demon Slayer na hindi dapat pakialaman ang kanyang angkan. Pagbalik sa bahay ni Yuto, nahihirapan si Hemari na makatulog at nagpasya na siyang harapin ang mga bagay-bagay. Kaya agad siyang pumunta kay Yuto at sinabihan itong makipagpalitan ng laway sa kanya. Nabigla, naluwa ni Yuto ang kanyang kape habang si Hemari ay umupo sa kanyang kandanggan, na agad na nagpagising sa kanyang natutulog na launcher. Nang sinubukan ni Yuto na magalang na tumanggi sa kanya, tinanong siya ni Hemari kung ayaw ba niya itong ikis, at nahihirapan si Yuto na sumagot. Dahil sa pag-aatubili nito, inamin ni Hemari na nakakahiya ang kanyang ginagawa, ngunit kung hindi niya ito ikikis tulad ng ginawa ni Kaizo, mababaliw siya. Ngunit kahit na matapos ang lahat ng ito, hindi gumalaw si Yuto, at inakala ni Hemari na dahil ayaw nitong ikis ang isang Akashi. Ngunit nang papaalis na ito, hinawakan ni Yuto ang kanyang kamay. Habang yumuko si Yuto para ikis ang kanyang pisngi, tumunog ang doorbell, at sa gulat, tiningnan siya ni Hemari, dahilan para ikis ni Yuto ang kanyang mga labi. Nang mapagtanto ang kanyang ginawa, nataranta si Yuto nang biglang bumukas ang well fountain ni Hemari. Samantala, pumasok si Rinko at agad na niyakap ni Hemari, na masayang masaya, habang umiiyak si Yuto dahil sa bigla niyang pagkiss kay Hemari. Samantala, naalala ni Kaizo ang kanyang pinakaunang alaala ng pagkikita nila ni Yuto nang sabihin sa kanila ang tungkol sa kanilang magiging kasal. Nang panahong iyon, hindi maiwasan ni Kaizo na makaramdam ng pagkasuklam para kay Yuto dahil payat itong talunan at walang aura farm. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga kakulangan, nahalata niya na mayroon itong mabait na puso at malaking rocket launcher. Pagbalik sa bahay ni Yuto, naghanap si Shizuko sa internet para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Kaizo, habang sinabi ni Rinko kay Yuto na wala sa kanyang bingo card ang panonood ng isang Akashi na gumagamit ng teknolohiya. Kasunod nito, ipinakita ni Shizuko kay Rinko ang isang larawan ng kanilang pinakabagong karibal, at agad niyang sinabi na si Kuiso ay mukhang isang mangkukulam na dapat sana ay sinunog sa tulos. Bilang tugon, isiniwalat ni Shizuko na ang angkan ng Jinguji ay mga Demon Slayer na nakakuha ng kanilang kapangyarihan mula sa pag-aaral ng mahika ng kanluran. Nang marinig ito, nag-alala si Liz at itinulak si Yuto sa loob ng kanyang mga asset, nagmamakaawa sa kanya na protektahan siya. Nang makita ito, galit na sinabi ni Rinko at Shizuko kay Liz na, bilang isang espiritu ng tasa ng tsaa, dapat siyang mauho sa isang mug, hindi kay Yuto. Pagkatapos kumalma, tinanong ni Rinko at ng mga babae si Yuto kung ano ang kaugnayan niya kay Kaizo, at kinakabahan niyang isiniwalat na ito ang kanyang fiancé. Habang pinapagalitan ni Rinko si Yuto, ipinaliwanag niya na ang pakikipagtipan ay ginawa ng walang pahintulot niya, dahilan para sabihin ni Shizuko na dapat niyang kalimutan ang pakikipagtipan. Sumang-ayon si Rinko, ngunit binalaan ni Shizuko si Yuto na ang isang marahas na babaeng tulad ni Kaizo ay hindi siya basta-basta palalayain. Doon ipinakita ni Liz ang isang tsaang nagtatanggal ng alaala, na inaangkin na mabuburya nito ang lahat ng alaala ni Kuiso. Nang tiningnan ni Shizuko ang lalagyan at nakitang walang laman ito, nagpakita si Kaizo, na ikinatakot ng lahat. Nang makita silang takot, ngumiti si Kaizo, na pagtanto na kilala na siya ng lahat. Di nagtagal, at ubiling inihain ni Liz ang tsaa kay Kaizo, na pagkatapos ay sinabi kay Yuto na narito siya upang pag-usapan ang kanilang mga kinabukasan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Yuto sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi siya makikipagtipan sa kanya maliban kung magbago ang kanyang pag-iisip.
Dahil alam niyang pinag-uusapan niya ang galit nito sa Akashi, sinabi ni Kaizo sa kanya na ang mga Demon Slayer ay pinili ng tadhana upang manghuli sa mga Akashi na sumasalot sa kaharian ng tao. Nang marinig ito, biglang sumigaw si Rinko at tinawag si Kaizo na mayabang dahil sa pagmamaliit niya sa Akashi. Dahil dito, kinutya at binaliwala ni Kaizo si Rinko bilang isang ordinaryong tao lamang dahil sa pagiging ordinaryong tao lamang. Pagkatapos nito, niyakap niya si Yuto at sinabing ito lang ang makakaintindi sa kanya. Ngunit dumating si Hemari at sinabi kay Kaizo na hindi niya hahayaang gawing laruan niya si Yuto. Tinawag ni Kaizo si Hemari na nagseselos, at sinabing, hindi tulad niya, nakatadhana siyang makasama si Yuto. Kaya, para patahimikin siya, sinabi ni Hemari kay Kaizo na kahit pinilit niya ang sarili kay Yuto, kusang loob naman siyang kinas nito. Sandali na natarante si Kaizo at sinubukang tiisin ito sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi mahalaga dahil pareho silang may pangako ni Yuto, ngunit tiningnan siya ni Yuto na naguguluhan, dahilan para mapagtanto ni Kaizo na wala siyang maalala. Bago umalis, sinabi ni Kaizo kay Yuto na maalala man niya or hindi, sila ay magkaugnay. Kalaunan, tinawagan ni Kaizo ang kanyang ina, tiniyak dito na makukuha niya ang puso ni Yuto upang ang kanilang pangarap na pagsamahin ang diwata ng liwanag ng Amakawa at ang madilim na mahika ng Jinguji ay matupad. Kinabukasan sa paaralan, patuloy na naiisip ni Yuto si Kaizo habang nagtataka siya kung bakit ito ay mapilit sa kanya. Nang sandaling iyon, isang bola ang tumama sa kanyang mukha, at siya ay nawalan ng malay. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakapatong sa maputi at malaking hita ni Hemari. Agad niyang nalaman kung ano ang problema sa kanya at tinanong kung iniisip ba niya si Kaizo. Nang kumpirmahin ni Yuto, inamin ni Hemari na hindi niya ito mapipigilan sa pagpapakasal kay Kaizo dahil ang kanyang trabaho ay bantayan lamang siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Yuto na hindi niya maaaring pakasalan si Kuiso maliban kung magbago ang isip nito tungkol sa pag-alis sa lahat ng Akashi. Dahil dito, sinabi ni Hemari na hindi ito mangyayari dahil si Kaizo ay nakatadhana na sa kanya, at nahihirapan si Yuto na maunawaan kung bakit siya ipagkakatiwala ng kanyang lolo kay Kaizo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Hemari na kung pakakasalan niya si Kaizo, ang parehong angkan ay magkakaroon ng isang makapangyarihang kahalili na maaaring gumamit ng diwata ng liwanag at itim na mahika. Nang marinig ito, naisip ni Yuto na makasesyon si Kaizo para magkaroon ng mga anak, at galit na sinabi ni Hemari sa kanya na masyadong mahina siya pagdating sa mga babae. Pagkatapos nito, sinabihan niya si Yuto na umuwi nang wala siya, dahil gusto niyang mag-isip ng paraan para pigilan si Kaizo. Kalaunan, dumating si Shizuko para sunduin si Yuto, na nagpas siyang sabihin kay Kaizo na ayaw na niya itong makita. Samantala, hinamon ni Hemari si Kaizo at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang magpigil. Ngunit bago iyon, tinanong niya si Kaizo kung tunay ba niyang mahal si Yuto. Nagulat sa tanong ni Hemari, tinanong siya ni Kaizo kung bakit niya gustong malaman, dahilan para ibunyag niya na sila lang ni Yuto ang para sa isa't isa. Bilang tugon, ipinaalala ni Kaizo kay Hemari na hindi kayang tiisin ni Yuto ang tunay niyang anyo, na nagpaisip kay Hemari na siya ang dahilan kung bakit allergic si Yuto sa mga pusa. Sa halip na tumanggi, naghanda si Kaizo na lipulin si Hemari, na naalala na kahit noon, nag-aaway sila dahil kay Yuto. Nang magsimula ang laban, nasaksihan ni Hemari ang mapang-ipang mahika ni Kaizo at sinabi sa kanya na nararamdaman niya ang kasiyahan matapos niyang tapusin ang isang Akashi. Kinumpirma ito ni Kaizo, isiniwalat niya na sa pinakamatagal na panahon, ang kanyang angkan ay kinutya ng ibang mga angkan. Kaya, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maging isang kinatatakutang Demon Slayer na walang anumang mga patakaran. Matapos marinig ang lahat ng ito, hindi maiwasan ni Hemari na maawa kay Kaizo dahil sa pagiging napakalamig ng puso at isiniwalat na sa tuwing titingnan niya si Yuto, nais niyang ipanganak na tao upang hayaan niyang maging kasing bait niya. Gayunpaman, nagalit si Kaizo sa awa ni Hemari at nagdirekta ng maraming mahika sa kanya. Samantala, inilapit ni Hemari ang pagitan nila ni Kaizo nang bumunot ito ng baril at nagputok ng mga bala. Nang tumama ang isa sa mga bala kay Hemari, bigla siyang nakakita ng mga bituin, habang isiniwalat ni Kaizo na siya ang nag-udyok sa mga bala gamit ang kanyang madilim na mahika. Pagkalipas ng ilang segundo, nag-transform si Hemari bilang isang demonyong Akashi na gusto lang masawi si Kaizo.
Nang makita ito, lalo pang tinuya ni Kaizo si Hemari, sinabi sa kanya na isa siyang kanibal na halimaw na hindi karapat-dapat manatili sa tabi ni Yuto. Nang aatakihin na sana ni Hemari si Kaizo, naalala niya ang sinabi ni Yuto sa kanya na huwag magpadala sa puot. Pagkatapos ay pinigilan niya ang sarili at pinilit ang kanyang katawan na lumayo kay Kaizo, na nag-iwan sa Demon Slayer na gulat. Samantala, hinintay ni Yuto si Hemari na dumating para sa hapunan, at nang hindi ito samipot, tinanong niya si Shizuko kung alam niya kung nasaan siya. Nang malaman ni Yuto ang lahat, nakarinig sila ng malakas na kalabog mula sa silid ni Hemari, at pagkatapos magmadaling pumasok, natagpuan nila si Hemari na walang malay at nasasaktan. Matapos ligtas na maitago si Hemari sa loob, tiningnan siya ni Yuto at napagtanto na pagkakamali niya ang pagiging malamig ang tingin kay Kaizo gayong dapat sana ay siya mismo ang humarap dito. Habang nagagalit siya sa pananakit sa kanyang kasama, iniisip ni Rinko kung dapat ba niyang i-check si Yuto. Sa kabila ng pag-aalala, nag-alangan si Rinko na lumapit kay Yuto, naalala kung paano nila sinabihan siya na mahina siya at hindi kayang protektahan si Yuto. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa sarili na balang araw ay mag-asawa rin si Yuto sa kanyang supernatural na buhay at pipiliin niya ito. Kasabay nito, sinubukan ni Shizuko na mag-isip ng plano para tapusin si Kaizo, ngunit iniisip kung aalagaan ba ni Yuto ang kaligtasan nito tulad ng ginagawa niya para kay Hemari. Pagbalik sa hotel, pinagalitan ni Hyugo si Kaizo dahil sa pagpapaputok ng 18 bala, at ipinaliwanag na magiging problema kung may isang mamamayan na makakahanap ng mga bala ng kanyang mahiwagang bala. Sinabi sa kanya ni Kaizo na ang paglilinis ng mga bala niya ang kanyang trabaho, ngunit binalaan siya ni Hyugo na huwag gumawa ng anumang bagay na pabaya dahil kinakatawan niya ang mga Jinguji. Pagbalik sa bahay ni Yuto, binangungot si Hemari kung saan nagmakaawa siya kay Yuto na huwag lumapit, sa paniniwalang isa itong kasuklam-suklam na halimaw. Nang magising siya, nakita niya si Yuto na natutulog sa tabi niya, at nang magising ito, tinanong niya kung ayos lang siya. Sumagot si Hemari na siya ang pinakamasama dahil hindi lamang siya natalo, nawala rin niya ang kanyang pinagkakatiwalaang espada, ang Yosatsuna. Nang subukang aliwin siya ni Yuto, galit na sinabi ni Hemari sa kanya na ang kanyang malalamang na salita ay mas malalim kaysa sa anumang talam. Dahil hindi alam ang susunod na gagawin, sinubukan ni Yuto na patulugin siya muli, ngunit sinabi ni Hemari sa kanya na ang mahika ni Kaizo ay nasa loob pa rin niya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang tableta at sinabi kay Yuto na sa pamamagitan nito ay maaalis niya ang mahika ni Kaizo. Bago lunukan ang tableta, binalaan ni Hemari si Yuto na magiging marahas siya at mawawala sa kanyang katinoan pagkatapos itong inumin. Naalala ni Yuto ang huling beses na nabaliw si Hemari, ngunit sa kabila ng takot, sinabi niya kay Hemari na mananatili siya sa kanya. Habang nilulunok ni Hemari ang tableta, bigla siyang naging isang hyperactive na kuting, na ikinagulat ni Yuto habang pinipilit nitong pigilan siyang makamo sa mukha nito. Kinabukasan, nagising si Yuto kay Hemari sa normal na paraan, at humingi siya ng tawad sa labis na pag-abala sa kanya. Naantig sa kanyang mga salita, sinabi ni Yuto sa kanya na kung hihingi siya ng tawad, hindi siya dapat lumaban sa mga kalaban nang wala siya. Nangako si Hemari kay Yuto na hindi siya magiging pabaya at pagkatapos ay sinabihan siyang ipikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, kinas niya ito at sinabing ito ang gantimpala niya sa pag-aalaga sa kanya. Habang natataranta si Yuto, nangako si Hemari na hindi na siya matatalo kahit kanino. Kalaunan ng araw na iyon, dumating si Yuto sa hotel kung saan nanunuluyan si Kaizo, at nagpas siyang harapin siya. Samantala, sinalubong si Hemari ng isang may puting buhok na babae na nagpakita sa kanya ng isang dokumento ng lahat ng mga espada sa Amakawa Vault. Habang binabasa ang kanilang mga pangalan, sinabi sa kanya ni Hemari na parang hindi kulang lahat ng mga ito, at tinanong siya ng babae kung gusto niya itong subukan. Natigilan si Hemari, tinanong siya kung nagdala siya ng ganoon karaming espada, at isiniwalat ng babae na siya ay isang akashi na may dalang mga bagay sa kanyang tiyan. Pagkalipas ng 1 minuto, samukha ang babae ng maraming espada sa harap ni Hemari at Shizuko. Samantala, pumasok si Yuto sa lobby kung saan palihim na nilagyan siya ni Hyugo ng isang spying device. Pagkatapos ay tumungo siya sa penthouse, at sabik na binati siya ni Kaizo, na isiniwalat na nababaliw na ito mula nang sabihin niya sa kanya na darating siya. Nang marinig ito,
Kinabahang umupo si Yuto, at biglang hiniling ni Kaizo na ibigay ang kanyang telepono. Nang atubiling ibigay ito ni Yuto sa kanya, agad na binasag ni Kaizo ang tapang device sa kanya at sinesave ang numero nito bilang kasintahan sa kanyang telepono. Pagkatapos nito, tinanong ni Kaizo si Yuto kung nagpasya na ba siyang sumama sa kanya, ngunit tinanong niya ito kung talagang iniisip nito na hindi siya magagalit pagkatapos ng ginawa nito kay Hemari. Bilang depensa, sinabi ni Kaizo kay Yuto na si Hemari ang nagsimula ng away, ngunit sinabi niya rito na wala siyang pakialam. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang pagpapakasal niya ay walang problema kung magpapakasal siya sa angkan ng Jinguji, at siya ang laban sa kanyang mga kasamahan sa Akashi. Nang tawagin siya ni Yuto na isang kaaway, natigilan si Kaizo nang mapagtanto niyang mali siya sa pag-aakalang maiintindihan siya ni Yuto. Habang patuloy na tinatawag siya ni Yuto na isang sakam na nag-iisip na gusto lang ang kanyang light fairy, sa wakas ay sumugod si Kaizo at sumugod sa kanya gamit ang isang kutsilyo. Nang tutusukan na sana siya nito, biglang na-activate ang kanyang light fairy at itinulak siya pabalik. Kasabay nito, naalala ni Yuto ang isang alaala ng kanyang pagkabata kung saan sinabi niya kay Kaizo na gusto niyang maging isang Demon Slayer para tulungan ito. Pagkatapos, nag-aalangan si Kaizo dahil sanay na itong magtrabaho ng mag-isa, ngunit kinumbinsi siya ni Yuto, at sinabihan niya itong bantayan siya habang nakikipaglaban kapag nag-eensayo ito. Pagkatapos ay nangako siyang paprotektahan siya, na labis na ikinatuwa ng batang si Kaizo. Pagbalik sa kasalukuyan, nakita ni Yuto si Kaizo na nahuhulog mula sa balkonahe matapos ang pagtama ng light fairy. Sinubukan niyang hawakan siya, ngunit hindi tumama ang kanilang mga kamay, at nang mahulog siya, umiyak si Yuto, napagtanto na matagal na niyang pinanghahawakan ang kanyang pangako. Bigla na lang sumulpat si Kaizo sa likuran ni Yuto at sinabi sa kanya na sa mga pinakamahina niyang sandali, naalala niya ang pangako nito at nakahanap ng lakas. Gayunpaman, nang makatagpo niya ito at makita itong lumalapit sa mga Akashi na dapat sana nilang tapusin, labis siyang nalungkot. Tahimik na nakinig si Yuto sa kanya habang sinasabi sa kanya ni Kaizo na sinubukan niya itong tusukan dahil gusto niyang mapuko ng kanyang light fairy ang kanyang mga alaala. Nabigla dito, sinabi ni Yuto kay Kaizo na talagang inakala niyang tatapusin siya nito. Bilang tugon, sinabi ni Kaizo kay Yuto na patatawarin niya ito dahil iniyakan siya nito at ipagpapaliban din niya ang kanyang plano na tapusin sina Hemari at Shizuko. Nang magpasalamat si Yuto sa kanya, binalaan siya ni Kaizo na huwag siyang intindihin ng hindi sinasadya dahil ipinagpapaliban lamang niya ang kanyang plano para makita niyang mas magaling ito kaysa sa kanyang mga demonyong babae. Pagkatapos nito, sinubukan ni Kaizo na bumuo ng isang plano kay Yuto, ngunit pumasok si Hemari sa silid at tinanong si Kaizo kung bakit niya itinutulak ang kanyang asset sa mukha ni Yuto. Habang nahihiya si Kaizo, iginiit ni Hemari na hindi niya ito kailanman matatalo dahil natutulog siya sa iisang kama ni Yuto. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-away ang dalawang babae habang sinusubukan ni Yuto na pigilan silang mag-away. Samantala, isang misteryosong figure ang malupit na tinapos ang maraming halimaw. Kinabukasan, sinabi ni Kirasagi sa kanyang klase na magkakaroon sila ng outdoor sketch day at pinapayagan silang gumuhit ng kahit ano. Nang sandaling iyon, sinabihan ni Teizu si Hemari na mag-pose para sa kanya para makapunta siya rito mamaya, ngunit tumanggi siya at sinabi kay Yuto na magpo-pose lang siya para sa kanya. Kasunod nito, kinuna ni Hemari ng litrato ang mga bulaklak, na muling ikinagulat ni Rinko, na umamin na hindi siya sanay sa paggamit ng Akashi ng teknolohiya. Nang marinig ito, ipinahayag ni Hemari na mahilig siyang kumuha ng mga larawan dahil lagi niya itong tinitingnan para maalala ang magagandang sandali ng kanyang buhay. Habang pinupuri siya ni Yuto sa pagiging sensitibo, sinimulan ni Hemari na alisin ang kanyang mga damit at sinabi kay Yuto na pwede niya itong iguhit tulad ni Jack kay Rose sa Titanic. Sa pagsunod sa kanyang pangunguna, naglantad din si Rinko sa kanyang sarili, ngunit nagsawa si Yuto at sinundan ang isang paru-paro sa kagubatan. Pagkatapos, bigla na lang, narinig ni Hemari at Rinko ang sigaw ni Yuto habang nagpapakita si Shizuko mula sa fountain na mukhang multo mula sa pelikula. Matapos ang kanyang unang pagkabigla, tinanong ni Teizu si Shizuko kung ano ang ginagawa nito, at ipinahayag niya na mayroon siyang mahalagang sasabihin kina Yuto at Hemari. Samantala, iniimbestigahan ni Hyugo ang nasirang kagubatan at ipinaalam ito kay Kaizo, na nagpapakita na ito ay parang gawa ng isang Akashi.
Kasunod nito, hiniling niya kay Kaizo na kunin si Yuto sa lalong madaling panahon. Pagbalik sa loob ng kagubatan, naghahanap ng mabilis si Hemari kay Yuto sa malayo, habang si Rinko ay nilapitan ng isang nasa sabik na ipin na gusto lang makipaglaro sa kanya. Sa ibang lugar, kinorner ni Ajiha si Yuto. Tinanong siya kung gaano na siya kalapit kay Hemari. Nagulat sa kanyang tanong, inamin ni Yuto na nagkiss lang sila, na ikinatawa ni Ajiha. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang Amerikana at kinas si Yuto, na iniwan siyang ganap na nalilito. Ipinaalala ni Yuto kay Ajiha na sinusubukan niyang inumin ang dugo nito noong nakaraan, at casual na sumagot si Ajiha na hindi naman siya gaanong nagbago. Bago pa man makalayo si Yuto, hinipnotismo siya ni Ajiha at pinatulog ng mahimbing. Matapos maging komportable kay Yuto, ibinaon ni Ajiha ang kanyang mga pangil sa lalamunan nito at nilamon ang dugo nito nang magsimula itong makaramdam ng kakaibang pagkahilo doon. Dumating si Hemari at ang mga babae, dahilan para tumakas si Ajiha patungo sa ligtas na lugar. Samantala, ginaising ni Shizuko si Yuto habang naghahanda si Hemari na durugan ang mukha ni Ajiha dahil sa pag-inom ng dugo ni Yuto. Sa halip na makipaglaban, sinabi ni Ajiha kay Hemari na hindi siya sapat na talunan para labanan siya at si Shizuko ng sabay-sabay. Dagdag pa niya na kailangan nilang lahat na dagdagan ang kanilang proteksyon, at agad na tinanong ni Shizuko kung sinasabi niya ito dahil sa nangyari sa kanlurang kagubatan. Nang marinig ito, tinanong ni Yuto kung ano ang kanilang pinag-uusapan, at isiniwalat ni Shizuko na may isang tao or isang bagay na tumatarget sa mga nayon ng Akashi. Nang maisip ni Yuto kung sino ang gagawa ng ganoong bagay, sinalubong siya ni Hyugo. Ilang minuto ang lumipas, nag-usap silang lahat sa cafe ni Liz kung saan formal na nagpakilala si Hyugo. Nang ibunyag niya na ang kanyang trabaho ay ang pag-asikaso sa mga supernatural na bagay, nilinaw ni Hemari kay Yuto na ang trabaho ni Hyugo ay puksain ang Akashi nang hindi nalalaman ng publiko. Naramdaman ang galit sa likod ng mga salita ni Hemari, itinaas ni Hyugo ang kanyang kamay at sumuko, na sinasabing hindi siya narito para lumaban. Nang kumalma si Hemari, pinuri ni Hyugo si Yuto sa pagkolekta ng isang babae ng mga demonyo at nagtaka kung ito ay dahil sa kanyang Amakawa jeans. Gayunpaman, tumugon si Hemari na wala itong kinalaman sa lahi ni Yuto, kundi lahat ay may kinalaman sa kanyang mabait na puso. Matapos mapuko, nagtanong si Yuto tungkol sa pag-atake sa Akashi, at isiniwalat ni Hyugo na ang kakaiba sa kasong ito ay nilamon na ang lahat ng Akashi. Tiningnan ni Yuto at ng mga babae si Hyugo nang may takot habang ipinaliwanag niya na ang eksena ay napakatindi na halos huminto siya sa kanyang trabaho. Nanginginig pa rin, tinanong ni Yuto kung sino ang maaaring nasa likod nito, at sinabi ni Hyugo na sigurado siyang isang Akashi ang nasa likod nito. Nang ituro ni Rinko na ang Akashi ay malamang na isang kanibal, kinumpirma ito ni Ajiha, sinabing uminom lamang siya ng dugo ng isang Demon Slayer para maprotektahan ang sarili. Naunawaan ang sitwasyon ni Ajiha, sinabi ni Hyugo kay Yuto na kailangan nilang lahat siya dahil ang Akashi na kanilang kalaban ay napakalakas. Bago pa makasagot si Yuto, kinutya ni Hemari si Hyugo dahil sa kagustuhang i-recruit si Yuto dahil hindi niya kayang puksain ang kalaban ng mag-isa. Gayunpaman, tumugon si Hyugo na hindi ito para sa pansariling dahilan at tunay siyang nagmamalasakit sa lahat. Sa kabila ng lahat, nag-alangan si Yuto na sumagot, na sinasabing ang ideya ng pagpaslang sa isa pang Akashi ay hindi angkop sa kanya. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Hyugo na iba ang kasong ito. Maaaring habulin ng kalaban ang isa sa kanyang mga babae, na naglalagay kay Yuto sa mahirap na sitwasyon. Nang makita ito, sinabihan ni Hemari si Yuto na huwag magpadala sa pressure, ngunit pinilit ni Hyugo na manindagan. Pagkatapos, bigla na lamang, isang misteryosong babae ang nagpakita sa harap nila, na ikinagulat ng lahat sa kafe. Agad na hinawakan ni Hemari ang kamay ni Yuto at tatakbo na sana nang may isang kakaibang lalaki na humarang sa kanilang daan, tinanong si Yuto kung siya ba ang kilalang-kilalang Demon Slayer ng Amakawa. Habang pinoproseso ni Yuto ang lahat, inatake ni Hemari ang lalaki, ngunit madali niyang hinaranggan ang atake nito at itinapon siya palayo. Pagkatapos nito, lumutang ang babae sa tabi ng lalaki habang nagpaputok si ipin ng sinag sa mga mata nito, ngunit nasagap ng lalaki ang atake nito. Kasabay nito, sinubukan ni Ajiha na atakehin ang babae, ngunit itinapon siya na parang isang manika na laruan.
Nang sinubukan niyang hampasin ang babae, agad nitong nabali ang kanyang itak at pinalipad si Hemari. Nang makitang tuluyang nawasak ang kanyang mga kalaban, casual na tinanong ng lalaki ang babaeng nagngangalang Tama kung sino ang una niyang gustong tapusin. Sa sandaling damapo ang kanyang mga mata kay Hemari, sumugod siya. Ngunit inakala ni Hemari na tina-target ni Tama si Yuto at tumalon upang protektahan ito. Nang binalaan ni Shizuko si Hemari na umalis sa daan, itinulak siya ni Tama pababa at kinagat ang kanyang mga aset. Sumisigaw sa sakit, sinubukan ni Hemari na pakawalan ang sarili habang si Yuto ay nanigas sa takot. Mabuti na lang at dumating si Kaizo sa tamang sandali, dahilan para umatras muna si Tama. Nang makita ang mga bagong mukha, isiniwalat ni Kaizo sa kanila na si Tama ang fox na may siyam na buntot, habang ang lalaki ay si Shutin Doji, ang pinuno ng lahat ng demonyo. Nang marinig ito, idinagdag ni Shizuko na ang fox na may siyam na buntot ang pangatlo sa pinakamakapangyarihang Akashi, habang sinabi ni Tama kay Hemari na hindi sapat ang sarap ng kanyang mga aset. Pagkatapos nito, sinabihan ni Kaizo si Yuto na sumama sa kanya sa laban kina Shutin at Tama. Ngunit sinabi sa kanya ng mayabang na lalaki na hindi sila interesado na labanan sila ngayon. Habang tinutokso sila ni Kaizo dahil sa pagtakas, isiniwalat ni Shutin na bibigyan nila siya ng magandang laban. Nang marating na nila ang kanilang pinakamataas na enerhiya ng demonyo, nawala ang masasamang duo, at nagmadali si Yuto upang tingnan si Hemari, na tiniyak sa kanya na ang nakapagpapagaling na tubig ni Shizuko ay magpapagaling sa kanyang sugat. Kasabay nito, naiisip niya kung paano sinabi sa kanya ni Tama na kakainin siya nito kapag siya ay naging tiwali at hindi na may iligtas. Pagbalik sa Noihara, pinag-aralan ni Kayashi na Shutin at Tama nang magpakita si Shizuko at sinabi sa kanya na gusto ni Hemari na bumalik siya. Samantala, nakilala ni Hyugo sina Tama at Shutin, na hindi maiwasang magtanong sa kanya kung bakit gustong makipag-usap sa kanya ng isang mangangaso ng demonyo. Kasabay nito, tinanong ni Hemari si Aya kung anong ulat ang dala niya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Aya na matapos wasakin ni Tama at Shutin ang isang nayon ng mga Akashi, naging tuyo ang lupain dahil ang mga Akashi na iyon ang namamahala sa pangangalaga ng lupain. Nang marinig ito, napagtanto ni Rinko na mahalaga ang mga Akashi para sa sibilisasyon ng tao, at kung wala sila, maaaring magkaroon ng maraming problema. Pagkatapos ay sinabi ni Ajiha na hindi niya kailanman inakala na lalamunan ng isang Akashi ang isa pang Akashi. Kaya ipinaalala ni Liz sa kanya na sinisipsip niya ang dugo mula sa mga Akashi. Nang akmang maghahadjas ng kamay si Ajiha, pinigilan siya ni Hemari, ipinaalala sa kanilang lahat na tumuon sa pagkatalo kina Shutin at sa masamang babae na si Tama. Kasunod nito, sinabi ni Kaizo sa lahat na kung magsasama-sama sila ni Yuto, walang magiging pagkakataon ang kanilang mga kaaway laban sa kanila. Sa totoo lang, gusto lang gamitin ni Kaizo ang pangyayaring ito para gisingin si Yuto bilang isang Demon Slayer. Gayunpaman, ipinaalala ni Yuto kay Kaizo na hindi niya magagamit ang kanyang Light Fairy ng kasing laya ng paggamit nito sa kanyang mahika. Nang sandaling iyon, sinabi ni Ajiha kay Yuto na may ideya siyang tulungan siya. Pagkalipas ng ilang segundo, ang mga kasama ni Yuto ay nagbihis ng maliliit na damit, na ikan-alito niya. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nila, tinanong siya ni Ajiha kung may nararamdaman ba siyang nagising sa loob niya. Pinunasan ang kanyang pagdurugo ng ilong, sinabi ni Yuto sa kanya na ang tanging bagay na nagising ay ang kanyang launcher. Pagkatapos ay kinutya ni Hemari si Ajiha, tinanong siya kung bakit niya siya pinagbihis ng isang mascot costume, ngunit hindi siya pinansin nito at kumapit kay Yuto. Pagbalik ni Rinko mula sa pamimili ng grocery, nakita niya si Yuto na may mas maraming babae kaysa sa isang artista. Nang hapong iyon, sinasanay ni Hemari ang mga kasanayan gamit ang bagong espada nito ngunit inamin kay Aya na walang makakapantay sa kanyang lumang espada, ang Yasutsuna. Nang sandaling iyon, dumating si Kaizo at iniabot kay Hemari ang Yasutsuna, at isiniwalat na nakuha niya ito pagkatapos ng kanilang labanan. Nagulat si Hemari sa kanyang kabaitan, ngunit sa kasamaang palad, natagpuan niya ang kanyang espada na sira-sira na. Nang malapit na siyang sumuko, dumating si Ipen na may dalang mga merienda, at nagkaroon ng ideya si Aya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na kayang ayusin ni Ipen ang talem dahil kilala rin ang kanyang kauri bilang mga panday.
Labag sa loob niyang iniabot ang kanyang espada kay Ipen, na nagpaputok ng sinag mula sa kanyang mata, na sumire sa lahat maliban sa espada. Nang makita ang Yasutsuna na nasa perpektong kondisyon, natuwa si Hemari at nagpasalamat dito. Samantala, sinubukan ni Yuto na mag-relax sa parke kasama si Rinko. Nang mapansin niya ang tensyonadong mukha ni Yuto, tinanong niya ito kung nag-aalala ito sa nalalapit na labanan kina Tama at Shutin. Kinumpirma ito ni Yuto at isiniwalat na gusto niyang iwasan ang alitan sa lahat ng paraan, ngunit sa kalaunan ay makakaharap niya ang ilang Akashi na ayaw makinig sa katwiran. Nakangiting sinabi ni Rinko sa kanya na kung ang lahat ng tao sa mundo ay katulad niya, hindi sila magkakaroon ng maraming digmaan. Pagkatapos nito, naisip ni Rinko kung natuto si Tama na maging kanibal mula sa isang isla. Nang magpakita sina Rinko at Kaya, isiniwalat nila na ilang siglo na ang nakalilipas, sina Shutin, Tama, at isa pang makapangyarihang Akashi ay natalo ng mga tao. Bilang resulta, ang kanilang mga katawan ay pinaghiwalay at tinatakan sa iba't ibang rehiyon ng Japan. Upang mabawi ang kanilang kapangyarihan, sinimulan ni Tama na kainin ang iba pang mga Akashi, habang si Shutin ay umaasa sa paggising ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ni Tama. Naalala ni Yuto ang mga salita ni Shutin nang sabihin niya sa kanya na babalik siya kapag naabot na ng kanyang demonyong enerhiya ang buong potensyal nito. Idinagdag din ni Shizuko na si Shutin ay may matinding puot sa mga taong nagtago sa kanya. Kaya kung makamit niya ang kanyang buong kapangyarihan, halos wala nang saysay ang sangkatauhan. Nang gabing iyon, tinipon ni Yuto ang kanyang mga kasama at sinabing naniniwala siyang magkakasama ang mga tao at ang Akashi. Pagkatapos nito, isiniwalat ni Yuto na nagpasya siyang lumaban upang maprotektahan sila at ang mga Akashi na tinutugis ng dalawang malakas na kalaban. Nang marinig ang kanyang pagsasalita, tiniyak ng mga demonyong babae kay Yuto na susuportahan nila siyang lahat. Gayunpaman, labis na nabagabag si Hemari nang maalala niya ang kanyang pagkabaliw pagkatapos ng kanyang huling laban. Samantala, nakatanggap si Kaizo ng tawag mula kay Hyugo, na nagtanong sa kanya kung nagpasya na si Yuto na lumaban. Sa halip na magsabi sa kanya ng kahit ano, sinabi ni Kaizo na hindi niya ito patatawarin sa pakikipagkita kay Yuto sa likuran niya at inaf ang tawag. Nagkibit-balikat lamang siya sa walang galang na pag-uugali ni Kaizo, naniniwalang hindi niya kailangan ang mga Slayer dahil gagamitin niya sina Shutin at Tama para kainin ang lahat ng Akashi. Nang sandaling iyon, dumating ang dalawa, at sinabi ni Shutin kay Hyugo na tinatanggap niya ang kasunduan na targetin lamang ang mga demonyo at iwanan ang mga tao. Dahil natuwa rito, tiniyak ni Hyugo kay Shutin na tatretuhan sila ng kanilang departamento na parang mga maharlika. Pagbalik sa bahay ni Yuto, naghanda sina Shizuko, Rinko, at Hemari ng hapunan para sa lahat. Nang makita ni Yuto si Hemari na naka-apron sa unang pagkakataon, naging mas matigas pa ito kaysa sa bato. Nang hiwain ni Hemari ang daliri nito, mabilis na gumalaw si Yuto para gamutin ang sugat, ngunit walang galang naman itong hiniling sa kanya na dilaan ito. Bilang tugon, tiningnan ni Yuto si Hemari na parang talunan, na ikinagalit niya. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Hemari sa lahat na matutulog siya ng maaga, ngunit sa halip na pumunta sa kanyang kwarto, lumabas siya, inaalala ang lahat ng kanyang mga alaala kasama si Yuto. Humingi ng tawad si Hemari sa kanya at nangako sa kanyang sarili na babalik siya kay Yuto kahit anong mangyari. Kasunod nito, tumakbo siya para hanapin ang kanilang mga kaaway nang maarang siya ni Yuto. Sa dismayadong tono, tinanong siya ni Yuto kung mag-isa ba siyang lalaban kina Shutin at Tama. Nang nanatiling tahimik si Hemari, galit na sinabi ni Yuto sa kanya na sinabihan siya nitong huwag kumilos ng padalos-dalos, ngunit tinutulan ni Hemari na bilang bodyguard niya, trabaho niya ang protektahan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Yuto kay Hemari na bilang kanyang bodyguard, dapat niyang sundin ang landas na pinili niya para sa kanila sa halip na lumaban ng mag-isa sa kanyang mga laban. Nang marinig ito, lumabas ang water sprinkler ni Hemari, at niyakap niya si Yuto. Tinawag ang sarili na isang talunan dahil sa pagsuway sa kanya. Habang sila ay yumuko upang mag-kiss, dumating si Kaizo at pinigilan sila sa pagbuo ng plano. Kinabukasan, sinimulan ni Yuto ang kanyang pagsasanay kay Hemari. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, nabigo siyang maalala ang Light Fairy.
Napabuntong hininga ang mga babae ng Akashi nang makita ito nang ibunyag ni Shizuko na maaari lamang mapaganya ni Yuto ang Light Fairy kapag siya ay nasa panganib. Pagkatapos ay iminungkahi ni Rinko na dapat silang bumalik sa nayo ng Noihara at maghanap ng mga pahiwatig upang mabuksan ang kapangyarihan ni Yuto. Habang ipinapalam ni Hyugo kay Shutin na nagpasya si Yuto na labanan siya, pinitik ni Shutin ang kanyang mga daliri at lumikha ng isang bilangguan ng demonyo, na ikinulong si Yuto at ang kanyang mga kaibigan sa isang bahagi ng bayan. Naramdaman ito, ipinaalam ni Hemari kay Yuto na ang kanilang mga kaaway ang gumawa ng unang hakbang. Habang palabas sila, napagtanto ni Yuto na nawala na ang lahat ng tao, dahilan para ibunyag ni Shizuko na ang lugar na kanilang kinaroroonan ay nahiwalay sa totoong mundo. Nang marinig ito, nagtaka si Ajiha kung bakit gagawin ni Shutin ang lahat para protektahan ang mga tao mula sa pagkakasakit sa kanilang labanan. Sumang-ayon si Kaizo sa kanya, inamin niya na mukhang hindi kapani-paniwala ang lahat. Ngunit sinabi sa kanila ni Hemari sa ganitong paraan na hindi na nila kailangang magpigil. Pagkatapos noon, nagpakita si Tama sa harap nila, at agad na inutusan ni Yuto sina Liz at Rinko na maghanap ng kanlungan sa isang kalapit na gusali, habang si Kaya ay sinabihan na bantayan sila dahil sila ang pinakamahina. Kasunod nito, sinabihan niya si Ajiha na magbigay ng long-range backup. Ngunit buong pagmamalaking sinabi ni Kaizo kay Yuto na kung babantayan lang niya ito, hindi na niya kakailanganing magplano ng ganito. Dahil sa pakiramdam na nalilihim, sinigawan ni Hemari si Kaizo na hindi niya hahayaang makuha niya ang lahat ng kaluwalhatian at sumugod upang hampasin si Tama, ngunit madali niyang itinapon si Hemari, na nagpatawa kay Kaizo. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang dark arts upang harangan si Tama, pinagsama ito sa mga yelo ni Shizuko, ngunit madaling na-neutralize ni Tama ang kanilang atake. Nang makita ito, sinubukan ni Ipen na polanan ng troso si Tama habang sinubukan naman ni Ajiha na hawakan siya gamit ang kanyang mahahabang kamay, ngunit natalo silang lahat ni Tama na parang lahat sila ay si Sakura mula sa mga pagsusulit sa Chunin exam. Samantala, pinagmasdan ni Hyugo ang laban mula sa isang ligtas na distansya at bamaantong hininga, iniisip ang perang kakailanganin upang muling itayo ang lugar. Pagkatapos ay inalaw niya ang sarili sa pag-iisip na kapag natapos na ito, sa wakas ay mabubuhay na siya ng normal, ngunit may ibang plano si Shutin. Nakatingin kay Hyugo ng may pandidiri, sinabi ni Shutin sa kanyang sarili na hindi siya kailanman makikipagtulungan sa mga tao, lalo na kung sila ang dahilan ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Pagbalik sa pagharang, patuloy na sinigawan ni Tama ang lahat at sinabi kay Hemari na hindi pa niya ito maaaring kainin sa ngayon. Pagkatapos ay humarap siya upang talunin si Yuto, na nag-trigger sa dark power ni Hemari, ngunit sinubukan niya ang kanyang makakaya upang pigilan ito. Biglang tumigil si Tama sa pananakot kay Yuto at sa kanyang mga kaibigan, na ikinabahala ni Hyugo, na gustong i-slide niya ang lahat ng Akashi. Samantala, ikinwento ni Tama kay Shutin ang tungkol sa natutulog na demonyong enerhiya ni Hemari, na nagpaisip sa kanya kung bakit bigla itong tumigil sa pakikipaglaban. Nang maalis na ang pagharang, naglakbay sina Yuto at ang kanyang mga kaibigan patungong Noihara, kung saan sinubukan nilang maghanap ng mga pahiwatig kung paano gisingin ang kapangyarihan ni Yuto. Sa panahong ito, galit na sinabi ni Kaya kay Yuto na talo sila dahil patuloy itong lumalaban na parang talunan. Habang naaalala ni Yuto na siya ay mabilis na dinaig ni Tama, sinimulan niyang maghukay ng mas malalim sa mga lumang record, umaasang magiging cool sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay. Kalaunan, tiningnan ni Hemari ang nayo nila ni Yuto noong bata pa sila at iniisip kung matatalo ba nila ito sa pagkawasak at kaguluhan. Dumating si Rinko at tinanong si Hemari kung bakit mukhang malungkot ito. Ngunit sa halip na sumagot, tinanong ni Hemari si Rinko kung gusto ba niyang lumaban si Yuto. Ipinaliwanag niya na gusto ni Kaizo na lumaban si Yuto dahil pangarap niya itong maging kapareha habang nag-aalala siyang masaktan si Yuto sa labanan. Bilang tugon, ipinaalala ni Rinko kay Hemari na gusto ni Yuto ng normal na buhay, kaya naman kailangan niyang lumaban ngayon para makabalik siya sa kanyang dating buhay. Sa kabila ng pag-unawa sa loika ni Rinko, nagpasya si Hemari na huwag hayaang lumaban si Yuto at sinabi kay Rinko na kung may mangyari sa kanya, ipagkakatiwala niya si Yuto sa kanya. Samantala, nakatanggap si Kaizo ng tawag mula kay Hyugo, na nagbabala sa kanya tungkol sa laban, na nagpaalam kay Kaizo na sumali si Hyugo sa koponan ni Shutin. Kaya,
sinabi niya kay Hyugo na dapat niya itong balaan dahil hindi mapagkakatiwalaan si Shutin. Ngunit napangisi ang lalaki at sinabing mas madali siyang katrabaho kaysa sa kanya. Kasabay nito, naglakad-lakad si Hemari sa paligid ng Noihara, inaalala ang mga masasayang alaala na nabuo niya kasama si Yuto. Nang huminto siya upang tingnan ang lawa, nagpakita si Tama kasama si Shutin, na nagtanong kay Hemari kung sisigaw ba siya para sa kanyang mga kasama or haharapin sila ng mag-isa. Bilang tugon, itinaas ni Hemari ang Yusutsu na sword at sinabi sa masamang demonyo na paprotektahan niya si Yuto bago sumugod upang atakihin si Tama. Pero napakalakas ng kanyang demonyong harang, na nag-udyok kay Shutin na sabihin na walang saysay ang lahat ng kanyang mga pagsisikap. Sa kabila nito, muling sinubukan ni Hemari na atakihin si Tama, na ikinadismaya ni Shutin, na nagsabi kay Hemari na dapat siyang sumuko sa kadiliman kung talagang gusto niya silang talunin. Matapos harapin ang mga pagpapahirap ni Tama, naalala ni Hemari na sinabi sa kanya ni Yuto na gusto niyang huwag niyang ilabas ang kanyang madilim na kapangyarihan. Gayunpaman, nang makita ang maamong mukha ni Yuto, sinabi ni Hemari sa kanyang sarili na kailangan niyang protektahan si Yuto anuman ang mangyari sa kanya. Dahil doon, tinanggap ni Hemari ang kadiliman, na nagbigay kasiyahan kay Shutin, na nagsabi kay Hemari na siya ay isang uhaw sa dugong Akashi, isang salot na pumapaslang sa lahat ng nasa daanan nito. Habang nawawala si Hemari sa sarili at nakikipaglaban kay Tama, naramdaman ng lahat ang epekto ng laban sa bahay, at balisang tinanong sila kung nasaan si Hemari. Isiniwalat ni Kaizo na huli na sila, na nagpaisip kay Rinko na kanina ay pinag-uusapan ni Hemari ang pagsasakripisyo ng kanyang sarili para kay Yuto. Samantala, sa kagubatan, mas nawalan ng katinoan si Hemari at nag-transform sa isang may puting buhok na kalahating pusa. Dahil sa tuwa nito, sinabi ni Shutin kay Tama na sa pamamagitan ng pagkain kay Hemari, mabilis silang makakabangon muli. Sa kanyang senadoryos, sumugod si Tama para kagatin si Hemari. Nang dumating si Yuto at ang kanyang mga kaibigan matapos makita ang pagkawasak at ang bagong pagbabago ni Hemari, susugod sana si Yuto sa kanyang tabi, ngunit pinigilan siya ni Kaizo, sinabing masyadong mapanganib na ngayon. Samantala, inilabas ni Hemari ang kanyang mga kuko, at bilang kapalit, pinakawalan ni Tama ang kanyang mga buntot. Habang nakatingin sa mabangis na si Hemari, hindi maintindihan ni Yuto kung bakit siya sumuko sa kadiliman nang magpakita si Shutin at sinabi kay Yuto na siya ang dahilan kung bakit pinili ni Hemari ang landas na ito. Habang si Yuto ay labis na nabigla, kinutya ni Shutin si Hemari dahil sa pagiging isang mahinang Akashi na hindi man lang kayang sundin ng maayos ang kanyang sumpa. Nagalit si Rinko at sinabi kay Shutin na mas talunan pa siya kaysa sa isda dahil hindi niya naiintindihan na hindi isinakripisyo ni Hemari ang kanyang sarili para sa isang sumpa, kundi dahil mahal na mahal niya si Yuto. Gayunpaman, sumagot si Shutin na hindi niya kailangang intindihin ang anuman dahil mananalo rin naman siya. Dahil doon, sinigawan niya si Tama na tapusin si Hemari. Sa kanyang senadoryos, hinawakan ni Tama si Hemari gamit ang isa sa kanyang mga buntot at kinagat ito, dahilan para makamit niya ang kanyang tunay na anyo. Nang makita ito, sinigawan ni Yuto si Hemari na lumaban at bumalik sa kanya, na siyang dahilan para matanggal siya sa pagkakahawak ni Tama. Pagkatapos nito, mabangis niyang inatake ang Zoro hanggang sa madaig niya ito. Habang pinapanood ni Shutin si Hemari na tinatalo si Tama, natakot siya dahil ang kanyang muling pagkabuhay ay nakasalalay sa tagumpay ni Tama. Masayang sumugod si Yuto patungo kay Hemari ngunit bigla na lamang siyang inatake nito nang walang pakundangan. Muli, iniligtas siya ni Kaizo, at isiniwalat ni Shizuko na hindi sila nakilala ni Hemari dahil siya ay nagbagong anyo at naging isang nilalang na nasisiyahan sa pangangaso. Nang sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Hemari na hamati sa lupa. Bago pa man magkaroon ng pagkakataong makatakas si Yuto at ang kanyang mga kaibigan, sinimulan na niya silang atakihin at nagsimula kay Shizuko. Nang bumalik si Ajiha na sugatan, nagulat siya nang makita ang lahat ng Akashi na sugatan at walang malay. Habang nagtataka si Ajiha kung ano ang nangyari rito, nagpakita si Shutin at isiniwalat na si Hemari ang may gawa ng lahat ng ito dahil siya ay naging salot ng Amakawa, na isa lamang makinang asasin. Habang pinapanood si Hemari ng may pananabik, naisip ni Shutin sa sarili na gagamitin lamang niya si Hemari upang matupad ang kanyang masasamang plano. Nang sandaling iyon, dumating si Hyugo at tinanong kung bakit hindi niya pinipigilan si Hemari.
Ngunit inatake siya ni Shutin at sinabi kay Hyugo na ginagamit niya siya sa lahat ng oras na ito. Dahil wala ng lakas si Hyugo, sinigawan ni Shutin si Hemari upang ilubog ang kaharian ng tao sa kawalan ng pag-asa gamit ang kanyang kadiliman. Nang magkamalay si Yuto at makita ang lumang espada ni Hemari, naalala niya ang kwento ni Shizuko tungkol sa isa sa kanyang mga ninuno na humiwa ng ulo sa kanyang bodyguard nang mawala ito sa kanyang sarili. Kinuha ni Yuto ang espada at sa wakas ay hinarap si Hemari at sinabihan siya na kung hindi siya titigil, kakailanganin niya itong tapusin. Gulat na gulat ang lahat habang inaalala niya ang lahat ng matatamis na alaala nila ni Hemari, lalo na ang sinabi nito na baka tapusin niya ito pagkatapos magising bilang isang Demon Slayer. Habang sumusugod si Hemari kay Yuto, itinaas niya ang kanyang espada, ngunit binitawan ito at niyakap si Hemari. Mahinang umiiyak, sinabi niya rito na hindi niya ito kayang tapusin at nagmakaawa na bumalik sa kanya. Nang marinig ang mga salitang ito, natigilan si Hemari habang ang light fairy ni Yuto ay nabuhayan, at ang maliwanag na liwanag ay hinayla si Hemari palabas ng kanyang kadiliman. Nang malapit nang magdiwang ang iba pang mga Akashi, mapait na sinabi ni Shutin na sawang-sawa na siya sa lahat ng sumisira sa kanyang mga plano. Habang nagbabagong anyo siya, kinuha ni Yuto ang espada ni Hemari at binigyan ito ng light fairy bago ibigay ito kay Hemari. Nang magtaka si Ajiha kung paano biglang na-activate ni Yuto ang Light Fairy, isiniwalat ni Rinko na ang susi ay ang makahanap ng isang bagay na karapat-dapat protektahan. Samantala, kinumplito ni Shutin ang kanyang pagbabago habang ibinabahagi ni Yuto ang kapangyarihan ng Light Fairy kay Hemari, na ginawa rin siyang Hemari 2.0. Habang naghihiyawan ang lahat para kay Hemari, kinutya siya ng talunan na si Shutin dahil sa pag-asa niya sa kapangyarihan ni Yuto, ngunit hindi siya pinansin ni Hemari at pinutol ang isa sa kanyang mga braso gamit ang mahiwagang talam. Mabilis na niregenerate muli ni Shutin ang kanyang braso at inatake si Hemari, ngunit natalo siya nito at hinati sa dalawa na parang isang pakwan na prutas. Nang matapos na ang labanan, ngumiti si Yuto kay Hemari, na nagsabi sa kanya na sa wakas ay nakabalik na siya. Samantala, nagising si Tama na gutom at muling nawalan ng malay, ngunit hindi siya pinansin ng lahat. Habang sama-sama sina Hemari at Yuto sa kanilang mga kaibigan, pinuri sila ng lahat ng Akashi dahil sa kanilang sama-samang pagkatalo sa isang napakalakas na kalaban. Sinabi ni Rinko kay Yuto na sa pamamagitan ng labanang ito, ipinakita niya sa lahat na ang mga tao at Akashi ang pinakamakapangyarihan kapag nagtutulungan sila. Gayunpaman, sinunggaban ni Kaya si Yuto, sinabi sa kanya na nagising lamang niya ang Light Fairy dahil kay Hemari, at kaya dapat niya itong sambahin magpakailanman. Ngumiti si Yuto sa pananalita ni Kaya habang ipinapahayag ni Rinko na oras na para bumalik sa kanilang normal na buhay. Nang pabalik na sila, sinabi ni Hemari kay Yuto na hindi siya maaaring sumama sa kanila. Gulat na gulat ang lahat sa kanya. Kaya, ipinaliwanag ni Hemari na natapos na ang kanyang tungkulin bilang bodyguard ni Yuto ngayong nasa kanya na ang Light Fairy. Sinamantala ni Kaizo ang sandaling ito, sinabi niya kay Yuto na maaari na silang magpakasal ngayon. Ngunit bago iyon, dapat niyang ayusin ang damit nito sa Light Fairy tulad ng ginawa niya kay Hemari noong labanan. Sinunod ang utos, sinubukan ni Yuto na i-activate ang Light Fairy, ngunit pagkatapos ng 5 minutong walang nangyari, nagalit si Kaizo habang masayang umuwi si Hemari kasama niya.